Kabanata 171. Nakita ng lahat ang isang pink na lumilipad na bangka sa hangin. Sa oras na ito, ang lumilipad na bangka ay nasa himpapawid pa rin at hindi pala malapag, na parang walang kapantay at nagsasarili, mapagmataas at malungkot na diwata. Ngunit walang sino man ang may opinyon, na para bang ito ay totoo. Ang Dushyamur Dushyanzi ay naging mito at alamat ng Shantianzong. Sa tuwing lalabas ito ay tiyak na magdudulot ito ng hindi pangkaraniwang sensasyon. Sa di kalayuan, ang gintong liwanag ay kumislap, at ang hangin ay umaalingaw-ngaw ng mabangis, isang gintong karwahe, na hinayla ng 5 itim na dragon na huwad na parang bakal, tumakbo sa kalangitan at nagmamadaling dumating. Sa ibabaw ng kotse, 10 tianzhou ang magkatabi, sunod-sunod, na may makikinang na hitsura at makikinang na ulo. Si Ho Qilin at 10 iba pa. Nagtipon muna sila sa tirahan ni Ho Qilin, at pagkatapos ay sumugod sa pinagsanib na tagpuan. Iyan ang dragon car ni Senior Brother Hu. Isang disipulo ng Xuanwu Peak ang tumingin sa gintong liwanag na bumubuhos mula sa abot tanaw, at biglang bumulalas. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin sa langit. Nakita nila ang isang ginintoang liwanag sa gitna ng 5 Diyos, isang makapangyarihan at marahas na itim na dragon, na naglalabas ng marengel at kahangahangang hangin, na kumakalat sa kalangitan, at ang ginintoang liwanag sa katawan ng sasakyan ay nakasisilaw kung may gintong apoy na nagninangas, tumalon, marilag at marilag. Si Do Junior Sister ba iyon? Hindi ko inaasahan na mas nauna ng isang hakbang si Do Junior Sister kaysa sa kapatid niya. Hindi ako pumunta para makita si Do Junior Sister. Magiging bastos yan sa kapatid ko. Sa gininto ang larangan ng digmaan, isang matangkad, makisig na mukha, isang binata na may mahabang buhok ng dawa at isang pilak na kamiseta, ang malakas na sinabi, na kumakalat ng libu-libong milya. Ang binatang ito na may mahabang buhok na dawa ay si Do Qilin, ang kanyang mga mata ay pambihira, ang kanyang mukha ay may kumpiyansa at mayabang, nakatingin sa lumilipad na bangka ni Dushyamur at iba pa, isang hindi maipaliwanag na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Para sa iba pang 9 na tao sa tabi ni Do Qilin, 2 babae ang partikular na kaakit-akit, sina Chu Bikhan at Dian Hongluan. Pareho silang nakasuot ng kulay lawa at asul na mahabang palda, at mukhang sariwa at mapang-akit, tulad ng mga purong lotus na bulaklak. Ang isa pang tao ay nakasuot ng maapoy na pulang damit. Siya ay may magandang figure. Ang malaking lugar ay malaki, ang manipis na lugar ay manipis, at ang bilog na lugar ay bilog, puno ng nagbabagang tukso, maganda at maganda. Sa mukha at mata, ang parehong sigasig tulad ng apoy ay kumikinang, na may walang katulad na kagandahan, ito ay Ko Hongluan. Bilang karagdagan, mayroong 7 mga teenager, lahat sila ay pambihira, may matingkad na mga mata, puno ng sigasig, may mataas na ugali, at ang kanilang mga mata ay halos kailangang lumutang sa langit, ngunit tumingin sila kay Dusian nang ang mga bata ay naghihintay ng mga tao, isa-isa silang parang mga lobo, at walang tigil na nakatitig sa ilan sa kanila. Sa sandaling ito, winasak ni Dushyamur ang lumilipad na bangka at direktang dumaong, pagkatapos, kasama si Chenlei at iba pa, ay bumaba sa lumilipad na bangka. Paano nakababaw ang tao sa lumilipad na bangka ni Do Senior Sister? Sino ang taong iyon, paano siya mangangahas na sumakay sa parehong lumilipad na bangka bilang Do Senior Sister? May nakakita kay Chenlei na bumababa mula sa lumilipad na bangka ni Dushyamur, at nagulat siya. Walang makakasakay sa lumilipad na bangka ni Dushyamur. Ito ay sikat sa buong Xuantian sect, ngunit ngayon, isang lalaki ang bumaba mula sa lumilipad na bangka ni Dushyamur at agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang Chenlei na iyon, hindi mo ba alam? Ngunit, wala pa akong narinig na anumang relasyon sa pagitan niya at ni Do Senior Sister. Ngunit hindi magandang bagay na ilabas siya sa lumilipad na bangka ni Do Senior Sister, sabi ng isang tao. Labis na nanlumo si Chenlei nang marinig niya ang mga talakayan sa paligid niya. Kakasakay ko lang sa lumilipad na bangka ni Dushyamur. Bakit hindi ito magandang bagay? Paano ko ito magagawa? Sa malakas na ingay na parang kulog, dahan-daang lumapag ang dragon carriage. Bumaba si Ho Qilin at ang iba pa sa karwahe at naglakad sa harap ni Dushyamur at iba pa. Do Junior Sister, hayaan mo akong magpakilala sa iyo ng ilang kaibigan.
Naglakad si Ho Qilin patungo sa Duxianger, ngunit hindi man lang sinilip si Chen Lei. Anak, huwag kang hamarang. Isang disipulo ng Juntian Holy Land na bumaba kasama si Ho Qilin, puno ng pilak na buhok, nagpapalabas ng isang uri ng liwanag. Ang buong tao ay tila nababalot ng isang sagradong halo, ngunit kumilos siya ng napakabastos, kaya diretso siyang lumapit kay Chen Lei at hilingin kay Chen Lei na tumabi. Ilipat. Malamig na ngumuso si Chen Lei, inabot niya ang palad ng disipulong ito mula sa Juntian Holy Land. Siya at si Ho Qilin ay tiyak na magiging magkaaway, kaya hindi na kailangang bisitahin ang kaibigan ni Ho Qilin ng magalang. Sa isang malakas na ingay, naramdaman na lamang ng disipulo ng Juntian Holy Land ang isang malakas na puwersa na paparating, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang umatras ng 7 o 8 hakbang, ngunit si Chen Lei ay hindi gumagalaw. Ang disipulo ng Juntian Holy Land ay nagpakawala ng mahinang boses, ang kanyang mukha ay puno ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon, at pagkatapos ay naging galit. Anak, hinahanap mo ang kamatayan, lakasan mo ang loob na saktan ako. Ang disipulo ng Juntian Holy Land ay may marahas na ugali at agad na sumigaw. Junior Brother Chen, tama ba? Bakit ang bastos mo, hindi pinapansin ang mga kilalang bisita, at hindi humihingi ng tawad? Bahagyang kumunat ang noo ni Ho Qilin at sumulyap kay Chen Lei sa katunayan. Nakilala ni Ho Qilin si Chen Lei sa unang pagkakataon, ngunit si Chen Lei ay hindi nararapat na huminto, at mas madalas na tumingin sa kanya. Ngayon, sinasalungat ni Chen Lei ang sarili niyang junior brother, hindi ito mabaliwala ni Ho Qilin, kaya diretso niyang sinaway si Chen Lei bilang may-ari. Ngumisi si Chen Lei at nagsabi, hindi ako magalang, pareho kayong bulag. Halatang may hinahanap muna siya kaya gusto niya pa akong humingi ng tawad. Bakit, Ho Qilin, huwag kumilos tulad ng amo at pangalawang anak, hindi ito gagana dito. Panipi. Galit na tumawa si Ho Qilin at nagsabi, Chen Lei, sa sandaling bumalik ako sa sekta, narinig kong sinabi ni Junior Brother na wala kang paggalang, pagmamataas, kawalan ng batas, katapangan, kabangisan, at karahasan. Akala ko tsismis lang, may sadyang sir-on ka, pero nung nakilala kita ngayon, nadiskubre ko na nakakainis ka pala, walang batas, at walang disiplina. Hindi ko masabi ngayong araw. Aalagaan kita sa pangalan ng iyong amo. Panipi. Nakangiting sinabi ni Chen Lei, karapat-dapat ka. Sino ka ba, hindi masamang alagaan mo ang sarili mo. Sa oras na ito, isa pang disipulo ng Juntian Holy Land ang nagsabi sa malalim na boses, Qilin, ito ang iyong disipulo ni Shen Tianzong, bakit ang bastos mo? If this is in my family, dare to talk to me like this, sinampal ko na lang siya nang walang sinasabi. Panipi. Ang taong nagsalita ay may mukha ng isang kabayo, ang mga mata ng isang daga, at ang mga tainga ng isang asno. Kasing pangit ito ng pangit, ngunit kumikinang ang isang pares ng mga mata ng daga, at hindi nito maiwasang nasa dosyanger at iba pang sensitibong bahagi ng babae, na nagpapalamig sa mga tao. Si Ho Qilin ay sinugod ng disipulong ito, ang kanyang mukha ay biglang lumubog, at siya ay sumigaw ng galit, Chen Lei, inuutusan kita, ngayon ay humingi agad ng tawad kay Senior Brother Gu, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Panipi, ngumisi si Chen Lei, hindi ka magalang, gusto kong makita, paano mo ako matritong magalang, alam mo, Shen Tianzong ito, hindi Juntian Holy Land. Sa totoo lang, outsider ka lang. Ang lakas ng loob mong sigawan ako dito, bakit? Panipi. Kabanata 172. Narinig ni Ho Qilin ang mga salita ni Chen Lei at halos sumabog sa galit. Siya ay isang tagalabas, siya ba ay isang tagalabas? Ang kanyang Ho Qilin, ang kanyang ama ay ang master ng Xuan Wukek. Siya ay ipinanganak sa Xuantian sect at dito lumaki. Bagamat isa na ngayong disipulo ng Juntian Holy Land, na maaaring tanggihan na hindi siya miyembro ng Xuantian sect, ito ang kanyang tahanan. Ngunit ngayon, may tumuro talaga sa kanyang ilong at nagsabing, hindi ka na miyembro ng Shen Tianzong, isang tagalabas, at hindi niya dapat ituro si Shen Tianzong. Ito ang unang pagkakataong narinig ni Ho Qilin ang gayong mga salita, na may galit na ngiti sa kanyang mukha, at nagsabi, Chen Lei, talagang naglakas loob kang sabihin na ako ay isang tagalabas? Haha, ito ang pinakamagandang narinig ko ngayong taon.
Ito ay isang nakakatawang biro. Mukhang matigas ang ulo mo talaga. Wala nang balak akitin ang young master na ito dahil mahirap kumbansihin ang maldita na iyon. Ngayon, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para turuan ka kung paano kumilos. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, bakit, ngunit handa ka bang gawin ito? Halika, natatakot akong hindi ka makakarating. Si Ho Qilin ay nanginginig sa galit, ngunit pilit pa rin niyang nilabanan ang pagnanasang gawin ito kaagad, at sinabing, Chen Lei, huwag mong samantalahin ang iyong dila. Bago mo turuan, may ilang salita pa akong ipagtatapat. Sinabi ni Chen Lei, kung mayroon kang anumang huling salita, mangyaring sabihin ang mga ito ng mabilis, huwag palampasin ang oras ng muling pagkakatawang tao para sa isang sandali. Nakaharap sa makamandag na dila ni Chen Lei, si Ho Qilin ay halos samuka ng dugo, hindi na nakasali kay Chen Lei sa oras na ito, at direktang sinabi, Chen Lei, inagaw mo ang 3 kayamanan mula sa aking Xuanwu Peak. Minsan ay inutusan kita na magkusa. Baliktarin mo, ano sa tingin mo? Panipi. Ngumisi si Chen Lei, napakatanga mo, sa tingin mo may ibibigay ako. Ito ang aking trophy. Huminga ng malalim si Ho Qilin at sinabing, okay, dahil ayaw mong ibalik ito, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng laban sa pagsusugal. Kapag nanalo ako, 3 kayamanan ang ibibigay mo. Kung matalo ako, hindi iniimbestigahan ng Xuanwu Peak ang bagay na ito, ano sa palagay mo? Panipi. Ngumisi si Chen Lei matapos itong marinig, Ho Qilin, hindi ka pa nakakapagtapos ng kindergarten, paano mo nasasabi ang mga walang muwang na salita? Nagulat si Ho Qilin, at nagalit at nagsabi, Chen Lei, kung malinaw kang magsalita, bakit ako walang muwang? Sinabi ni Chen Lei, kumuha ako ng 3 kayamanan. Natalo ako sa'yo, pero nanalo ako pero wala akong nakuhang benepisyo. Nakatanggap lang ako ng pangako na hindi mo ito gagawin, Shen Wufeng. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Sumasang-ayon ka ba? Uri ng magaspang na kondisyon. Panipi. Sinabi ni Ho Qilin, ano pa ang gusto mo? Nang gustong sumama ni Ho Qilin, nangako si Shen Wufeng na hindi niya hahabulin ang mga ari-arian ni Chen Lei. Isa na itong malaking kabaitan para sa kanya. Sinong mag-aakala na si Chen Lei ay mag-aatubili? Sinabi ni Chen Lei, dahil ito ay pagsusugal, kung gayon syempre dapat mayroong taya. Kumuha ako ng 3 kayamanan, at natural na kailangan mong kumuha ng mga kayamanan na may katumbas na halaga. Kung hindi, bakit ako tataya sa iyo? Huwag mong sabihin na ikaw, Shen Wufeng, ay hindi itinutuloy ang krimen ng pagnanakaw ng mga kayamanan. Ang kayamanan na ito ay nasa aking mga kamay ng higit sa kalahating taon. Naimbestigahan mo na ba si Shen Wufeng? Mahuli mo ba silang muli? Panipi. Si Ho Qilin ay nakinig sa mga masasakit na salita at paninirang puri ni Chen Lei kay Xuanwu Peak, at lalo pang naiinis sa kanya, at sinabing, kaya pala, okay, ipinapangako ko sa iyo, paano mo gustong tumaya? Tumingin si Chen Lei sa dragon carriage at sinabi, sa tingin ko ay maganda ang iyong karwahe. Pusta lang, kapag natalo man ako, ihahandog ko ang 3 kayamanang ito gamit ang 2 kamay. Kung ako ang manalo, ikaw paano na itong Jiaolong Chariot ay akin? Panipi. Dragon Chariot. Nag-alinlangan si Ho Qilin. Ang karwahe na ito ay hindi sa kanya, ngunit ibinigay sa kanya ng amo. Pinahiram na lang niya sa halip na ibigay. Kung talagang nawala sa kanya ang kalisya na ito, hindi niya ito maipaliwanag kay Master. Junior Brother Ho, ano ang pinag-aalangan mo? Matatalo ka pa ba? Nang mag-alinlangan si Ho Qilin, ang mukha ng kabayo at mata ng daga na disipulo ng Juntian Holy Land ay naiinip na sinabi. Narinig ito ni Ho Qilin at biglang nagising. Oo, paano siya mawawala? Bilang disipulo ng Juntian Holy Land, paano siya matatalo sa isang bagong promote na disipulo na wala pang 1 taon na sumamba kay Shen Tianzong? Kapag natalo siya, makikita niya itong multo. Dahil sigurado kang mananalo at hindi matatalo, hindi ba't ganoon din ang tinaya mo? Sa pag-iisip nito, tumanggo si Ho Qilin, at nagsabi, okay, ang deal, iyon lang. Sinabi ni Chen Lei, hindi ako naniniwala sa iyong karakter, mas mabuting gumawa tayo ng sulat. Nakita ni Chen Lei na ang tangke na ito ay napakataas ng kalidad at halaga. Kung ikukumpara sa Celadon Flying Cloud Boat sa kanyang kamay, ito ay higit sa 12 antas na mas mataas.
Sa makatuwid, kailangan niyang nawasak na ang bagay na ito, at pagkatapos manalo sa oras na iyon, hindi natatakot si Hukilin na bumalik, kahit na magsampa ng kaso laban sa Sect Master, hindi siya natatakot. Hindi inakala ni Hukilin na matatalo siya ni Chenlei, kaya masaya siyang pumayag, at ang dalawang partido ay pumirma at binawi ang taya, gumawa ng isang liham bilang batayan, at sinabi ang taya. Sige, nakaayos na ang papel. Dapat ay sigurado ka na ngayon, sabi ni Hukilin. Tumango si Chenlei at sinabi, oo, kung ganoon nga, mangyaring hayaan si Senior Brother Hu na gawin ito. Isang tono ang sumilay sa mga mata ni Hukilin, at nagsabi, bueno, sa kasong ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang malasakit. Panipi. Pagkatapos nito, si Hukilin ay sumambulat ng may malakas na momentum, at ang kanyang buong katawan ay lumundag, tulad ng dagandong ng dagat, at ang hininga ng buong tao ay lumakas. Ngayon lang, binigyan ni Hukilin ng mga tao ng napakalakas na pakiramdam, ngunit ngayon ay binibigyan ni Hukilin ng mga tao ng ganoong uri ng hindi makatao, makapangyarihan at desperado na pakiramdam. Ngumisi si Hukilin, Chenlei, hayaang makita ng Polaka sa ilalim ng balon ng kapangyarihan ng banal na lupain, ipaalam sa iyo kung ano ang kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Ang momentum ni Hukilin ay nagpadala ng alon pagkatapos ng alon, kung ang mga alon ay lumulubog, at siya mismo ay parang isang batang Diyos, na may malakas na tiwala sa sarili, ang kanyang mga palad ay kumikinang na may pulang ilaw. Ang layer ng madilim na pulang ilaw na ito ay kumikinang na may kakaibang hininga. Ito ay isang ikasyam na antas na hanay ng mga pagsasanay sa banal na lupain na kanyang isinagawa, na tinatawag na Scarlet Moon Yaokongju, at si Hukilin mismo. Ito ay isang napakabihirang Blood Moon Spirit Body, at ito ay napakaangkop para sa Red Moon Yaokong Art na ito, na may kakayahang gumamit ng kapangyarihan na puno ng Red Moon Yaokong Art. Sa makatuwid, ang Elder ng Juntian Holy Land, pagkatapos matuklasan ang pangangatawan ni Hukilin, ay agad na tinanggap si Hukilin bilang kanyang disipulo. Hukilin, dugo buwan espiritu katawan-katawan, kung ito ay isang pangkalahatang pamamaraan, ito ay imposible upang pasiglahin ang mahiwagang mga espesyal na epekto ng dugo buwan espiritu katawan. Kung patuloy siyang mananatili sa Zuan Tianzang, masasabing abolish na ang espesyal na pangangatawan na ito. Kaya, si Hukilin ay kinuha ng Elder ng Juntian Holy Land, at ito rin ang kanyang magandang kapalaran. Ang Red Moon Yaokong Art na ito ay orihinal na nilikha ng makapangyarihang kapangyarihan ng Blood Moon Spirit Body. Ang sining na ito ay naiwan sa Juntian Holy Land sa loob ng daan-daang taon at walang nahanap na inapo, at maliwanag na ang Hukilin na ito ang pinakaangkop na inapo ng Palso. Para sa Juntian Holy Land, ang pagkakaroon ng isa pang henyo na maaaring magsanay ng Faiyu Yaokongju ay isang magandang bagay din para sa Juntian Holy Land. Sa isang kisap mata, ang pulang ilaw sa palad ni Hukilin ay naging mas matindi, na naglalabas ng napakalakas na aura. Ang nakakalat lang na hininga ay nagdulot ng malalaking bitek sa lupa. Sunod-sunod na nagbago ang ekspresyon ng mga alagad na nanunood, sunod-sunod na umatras ng buong kilometro, saka lang sila nakakaramdam ng kaunting pressure at nakayanan ito. Kabanata 173. Malamig na tiningnan ni Hukilin si Chenlei, isang pulang tunay na essence light ang lumabas mula sa kanyang palad, naglalabas ng malakas na alon, at pagkatapos ay sinampal niya si Chenlei ng isang casual na palad. Ang hangin ng palad ay napakalakas, at ang mga layer ng pulang diwa ay parang malalaking alon. Sinampal nila si Chenlei at nagmamadaling umakyat. Nagkaroon pa ng dagandong ng mga alon sa kawalan. Ang hangin ay durog na patong-patong sa ilalim ng madilim na pulang tunay na diwa na ito, at gumawa ito ng isang siksik na tunog ng pagsabog ng hangin, na nakakatakot. Ngumisi si Chenlei, tulad ng isang coral na nakaugat sa ilalim ng dagat, hinahayaan ang mga alon na hamampas, ngunit nanatiling hindi gumagalaw, nag-swipe pakaliwa at pakanan gamit ang kanyang mga palad, at ang isang maliit na pahayag ay kadalasang malulutas ang hindi mabilang na mga sampal ng galit. Ang mga kamay ni Hukilin ay kumikinang na may maladugo na kulay jade na kinang, at gumuhit siya ng isang pulang-pula na sinag sa hangin, na pinatay si Chenlei. Sa di kalayuan, isang maliit na burol ang natangay ng hininga ni Hukilin, at agad itong nakinis, naging langit ng mga durog na bato at alikabok, na tumataas sa kalangitan.
Ang palad ni Chen Lei ay kumikinang ng lilang liwanag, at ang kanyang momentum ay umaapaw din. Sa isang iglap, nakipaglaban siya kay Hu Qilin sa 100 hampas, at hindi siya nawalan ng hangin. Magulo na ang lugar kung saan nag-aaway ang dalawa. Ang ilan sa mga nakapaligid na maliliit na burol ay pinatag, ang ilang mga ilog ay naputol, at maging ang isang malaking talon ay tinangay ng dalawang hangin. Isa pang serye ng mga makakapal na tunog na parang huni ng ginto at bakal, at ang mga kamay ni Hu Qilin ay naging pulang ilaw at tumangay patungo kay Chen Lei. Ang madilim na pulang ilaw na ito ay napakalakas na ang ilang malalaking bitik ay agad na lumitaw sa lupa, kumalat sa paligid, at ang isang maliit na ilog ay tuwirang sumangga na tuyo, na nakakatakot. Si Chen Lei ay natangay ng madilim na pulang ilaw na sinag, at ang kanyang katawan ay agad na lumipad pabalik-balik. Kung natamaan siya ng bison, sasakit ang buong katawan niya. Ngumisi si Hu Qilin. Ang paniniil ni Chen Lei ay lampas sa kanyang inaasahan. Akala niya noong una ay kaya niyang talunin si Chen Lei sa ilang stroke, ngunit hindi niya inaasahan na susuportahan ni Chen Lei ang 100 stroke sa kanyang kamay. Para kay Hu Qilin, napakahiya na. Tagumpay hanggang kamatayan. Kaya, agad na pinakilos ni Hu Qilin ang kanyang tunay na galit, direktang sinisira ang mahalagang pamamaraan ng Scarlet Moon Yao Kongju. Sa sandaling ito, sa kanyang palad, ang isang pulang buwan ay bumangon na naglalabas ng pulang ambon. Ang pulang ambon ay binubuo lahat ng madilim na pulang ambon na ito. Ang pulang ambon ay kasing bigat ng ginto at kasing talas ng isang magic knife. Sa isang bahagyang pag-ikot, maaari niyang i-twist ang 10,000 katais ng bato upang maging pulbos. Isang malaking puwersa ng 10,000 katais ang tumama kay Chen Lei, syempre napakalakas nito. Lumingon si Chen Lei sa ere, at sa wakas ay madaling damapo sa lupa. Medyo namutla ang kanyang mukha, ngunit bumalik ang pamumula sa isang kisap mata. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mukha ni Hu Qilin. Ngayon lang niya alam ang lakas ng pag-atake. Kahit napakalaking bundok ang nasa harapan niya, tatagos siya rito. Ang mga normal na kaaway ay tinamaan at naging blood mist, ngunit ang mukha ni Chen Lei ay mukha lamang. Saglit na mapotla, wala man lang belang buto, anong klaseng katawan ito, paano ito magiging malakas? Imposible, si Hu Qilin ay sumigaw, natatakot at nagalit. Wala sa mga diskarte sa ilalim ng kahon ang nagawang talunin si Chen Lei, kaya medyo kakaiba siya. Si Hu Qilin ay umungal muli, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang isang patch ng pulang ambon ay lumitaw mula sa kanya, at isang madilim na pulang buwan, na lumulutang sa pulang ambon, nagbuhos ng liwanag ng buwan, at pinapula ang buong kawalan. Ang mga tao sa paligid na nanood ng labanan ay nakita ang naliwanag ng buwan na ito, at ang kanilang mga puso ay mabigat. Naramdaman na lang nila na ang nakapalibot na mga elemento ng langit at lupa ay patuloy na kumukulos sa ilalim ng naliwanag ng buwan, tulad ng isang umaalon na karagatan, na naglalabas ng marahas na aura. Ang tiangdiyuan sa loob ng isang radius na 1 kilometro ay halos lahat ay nakipag-ugnayan at pinakilos ng liwanag ng nabuwan. Hoy! Biglang, ang pulang liwanag ng buwan na kasing kapal ng isang balde ay lumikha ng isang malaking sinag ng liwanag, lumapag mula sa manipis na hangin at nagniningning kay Chen Lei. Biglang nakaramdam ng panganib si Chen Lei, kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at agad na nawala sa pwesto. Bakit thick moonlight ang sumikat sa mismong kinatatayuan ni Chen Lei? Ang matigas na bato ay tahimik na naging kawalan. Isang black hole na kasing kapal ng balde ang lumitaw kung saan nakatayo si Chen Lei. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na nagninangas na pulang magma ang bumulaga mula sa itim na butas na ito, na nagpasindek sa mga tao. Ito, isa-isang nakahinga ng maluwag ang mga alagad sa nakapaligid na taluktok. Hindi naman masyadong mataas ang lugar na kanilang kinaroroonan, ito ay 3 hanggang 5 kilometro. Ang pag-atake ni Hu Qilin ay tumagos ng 3 hanggang 5 kilometro ng mga bundok at tumagos sa mga layer, na nagpapataas ng magma sa kaibuturan ng lupa. Walang sinuman ang makakaisip kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng pag-ataking ito. Ito pa rin ba ang lakas ng isang Ning Yuan Realm pupil? Medyo nagulat din si Chen Lei sa hitsura ni Hu Qilin, ngunit hindi pa rin ito natakot sa kanya. Ang suntok ni Hu Qilin, masasabing kinain nito ang halos lahat ng totoong enerhiya sa kanyang katawan. Kahit nakakatakot, hindi maganda ang epekto.
hindi nito tinamaan si Chenlei, na ikinagulat ni Ho Qilin. Magkaroon ng kamalayan na ang kanyang Moon Pillar ay napakalihim noong inilunsad ito, at halos walang malaking pagbabago. Sa sandaling inilunsad, ito ay napakabilis at napakahirap iwasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinulaan na ni Chenlei ang record na ito noon pa man. Ang pag-atake ng Moon Pillar ay nagpawalang bisa sa kanyang makapangyarihang panlilinlang. Gayunpaman, hindi nasaran ng loob si Ho Qilin, ngunit muli niyang dinurog ang pulang ambon na lumulutang sa pulang ambon. Sa ilalim ng paghila ng pulang ambon, ang mga pulang ambon na ito ay unti-unting nagsama-sama at naging isang bilog ng nagniningning na malamig na liwanag. Ang madugong Moonblade, na malamig na kumikinang sa hangin, ay biglang umatake at pinatay si Chenlei. Maging ito ay ang kasalukuyang haligi ng buwan o ang kasalukuyang talim ng buwan, sila ay mga lihim na pamamaraan ng pagpapagaling sa Red Moon Yaokong secret art, at alinman sa kanila ay nakakatakot. Malamig na umungol si Chenlei. Pagharap sa Moonblade na ito, hindi na siya umiwas, ngunit kinuyam niya ang kanyang kamao, na may isang layer ng purple art na nagniningning sa kanyang kamao, at pagkatapos ay sumuntok siya. Isang electric python na binago ng malaking kulog at kidlat ang sumugod mula sa kanyang kamao at naging isang malaking electric python na may kapal na 10-10 metro at 100 talampakan ang haba sa hangin. Ito ay kamangha-mangha, na nagbibigay liwanag sa kalangitan, at ang Moonblade na naputol ay mahigpit na nakasalikop. Pagkatapos, isang electric arc ang kumislap at kumalat ang electric light. Sa ilalim ng sakal ng electric python, ang Moonblade na ito ay nabasag bawat pulgada. Pagkatapos noon, itong basag na eskarlata na talim ng buwan ay naging pulang streamer sa kalangitan at naglaho sa hangin. Si Ho Qilin ay bumulwak ng dugo, at ang Moonblade na dumudugo ngayon ay nabasag, na direktang nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Pangit ang hitsura ni Ho Qilin, tumingin kay Chenlei, at sumigaw sa malamig na boses, "Chenlei, hindi ko inaasahan na ganoon kakalakas. Minamaliit talaga kita, gayunpaman, kung gusto mong talunin ako, kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na kalahati ng iyong buhay." Tama, panipi. Pagkatapos magsalita, direktang kumuha si Ho Qilin ng nagniningning na tableta mula sa kanyang mga braso at nilunok ito. Kabanata 174. Matapos lunukan ni Ho Qilin ang pil na ito, ang nawalang enerhiya sa kanyang katawan ay napalitan ng halos kaagad, at bumalik siya sa kanyang pinakamataas na estado muli, na naglalabas ng malakas na aura. "Bitawan mo ako, gusto mo bang maging walang kahihiyan, sa laban sa pagsusugal? Uminom talaga ako ng tableta na nagpapanumbalik ng sigla, o ang pinakamagandang tableta, 3-turn Zuyuan pill, ito ba ang estilo ng iyong banal na lupain?" Panipi. Nang makita na pagkatapos lunukan ni Ho Qilin ang tableta, ang nawalang cultivation ay agad na nabawi, lahat sina Fang Kangyu, Lu Chenghong, at Di Jiuyang ay nagsalita ng may panunuya. "Ano pa ang hinihintay mo, unawain mo, bahagi rin ng iyong lakas ang mga pills, at hindi ka namin hinahadlangan na gumamit ng pills. Bukod sa mga laban sa pagsusugal, ang panuntunan ba ay laban sa paggamit ng mga tabletas, sa mga grupo? Tanga na tao, panipi." Sa banal na lupain ng Juntian, ang lalaking mukhang daga ay tumingin kay Fang Kangyu at sa iba pa sa tabi, at natural na sinabi. Si Xiongtai ay isang pambihirang talento na makapagsalita ng walang kahihiyan ng patas, naniniwala din ako. Ngumisi si Fang Kangyu at tumingin sa mukha ng kabayong kabataan. May panunuya sa kabataan ni Malian, "Bakit, ayaw mo ba? Kung hindi ka pumayag, magsasanay tayo." Sinabi ni Fang Kangyu, "Sino ang natatakot kanino?" Biglang, isang malaking dagandong ang pumutol sa away ni Fang Kangyu at ang mukha ng kabayong kabataan, at nakita si Ho Qilin na nagpapalabas ng malakas na momentum, at muli ay mabangis na sumama kay Chenlei. Sa pagkakataong ito, si Ho Qilin ay naglabas ng matinding pressure. Ang panggigipit na ito ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng masamang espiritong kaharian. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang madilim na pula sa paligid ng Ho Qilin. Ang ambon ay namuo at muling nagbago sa oras na ito, naging isang madilim na pulang gangshachi, na nagpapataas ng lakas ng labanan ni Ho Qilin ng maraming beses. Ang bawat suntok at bawat sipa ay naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang langit at ang lupa, at ito ay lubhang mabangis para kay Chenlei.
Gangsha, nasa Ningyuan realm lang siya. At talagang nakondense niya si Gangsha, paano ito posible? Ang mga disipulo ni Zhuan Tianzang, nang makitang si Hu Qilin ay nagpapakita ng isang himala na nakakalaban sa langit, hindi nila napigil ang mapasigaw, na may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mukha ng kabayong kabataan ay nanunuya, isang grupo ng mga polaka sa ilalim ng balon ang nagpapalapot sa masasamang espiritu ng sinaunang kaharian. Ito ay hindi isang magandang bagay. Ang ganitong bagay ay madali para sa aking mga alagad sa Juntian Holy Land. Panipik. Binaligtad ng mga salita ng binata na si Malian ang kaalaman ng maraming disipulong Zhuan Tianzang. Sa kaharian ng Ningyuan, pinalapot nila ang masasamang espiritu. Hindi man lang sila naglakas loob na isipin ang ganitong bagay, ngunit sa Juntian Holy Land, ito ay karaniwan. Hindi kaya ang pagkakaiba ng Shen-Tianzong at Juntian Holy Land, ganun ba talaga kalaki? Sa ilang sandali, ang mga disipulo ni Zhuan Tianzang ay nataman ng gusto, at lahat sila ay may pagdududa tungkol sa kanilang sariling pananaw at pagpapahalaga sa mundo. Nakokondensado lang ng momentum ang isang bakas ng masamang espiritu, ano ang ipagmalaki. Ang boses ni Chen Lei ay tumunog, at pagkatapos, ang electric light sa kanyang kamao ay kumikislap, isa-isang sumuntok, ang maliwanag na electric light ay kumikinang sa kalangitan, na sumasalamin sa kalangitan, at ang tunog ng kulog ay gamulong at nawasak. Skyrim. Ang aura na may halong bakas ng madilim na pulang evil spirit ay natangay ng fistlight at naging mahinang ulan at nawala. Ang kamao ni Chen Lei ay parang kulog, at umungal ang hangin, at ang lakas ay kamangha-mangha. Sinubukan ni Hu Qilin ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang kamay ay parang kidlat, at ang tunog ng mga buto ay narinig. Pagkatapos ang buong katawan ay natangay ng hanging kamao, at ang buhok ay magulo at nagliliyab patalikod, tumama sa pader ng bundok, malalim na nakabaon, na bumubuo ng isang hugis tao na kuweba. Isang figure ang nagmamadaling lumabas sa hugis tao na kuwebang bato. Si Hu Qilin ang nahihiya at natatakpan ng alikabok at bato. Siya ay nagalit sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay at kahihiyan. Hindi inaasahan ni Hu Qilin na ang lakas ni Chen Lei ay pambihira kaya talagang hindi siya magagapi. Kahit nalunukan niya ang Snow Yuanda ng rank 3 at ginamit ang bagong condensed chi, madudurog pa rin siya ni Chen Lei. Sa pag-iisip ng karwahe na pumipirma sa dokumento, ang puso ni Hu Qilin ay tumulo ng dugo. Hindi siya dapat matalo sa labanang ito. Sa pag-iisip nito, ang mga kamay ni Hu Qilin ay kumikinang ng maliwanag, at ang isang bilog ng kulay dugo na buwan, na nagniningning na may kulay dugo na mga sinag, ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang round na ito ng Scarlet Moon Ring ay isang tier 4 na middle grade treasure, na tinatawag na Red Moon Sky Ring. Ito ay isang kayamanan na partikular na nababagay sa Red Moon Bright Sky Art. Kung isasama sa Red Moon Bright Sky Art, ang kapangyarihan nito ay lubos na nadaragdagan kumpara sa kapangyarihan ng mataas na grado ng Tier 4, ito ang tunay na pumatay kay Hu Qilin. Ang Scarlet Moon Hollow Ring ay kumikinang na may malinaw na dugo, naglalabas ng kakila-kilabot na presyon at matalim na hininga, isang serye ng mga walang laman na bitek, isa-isa sa paligid ng Scarlet Moon Hollow Ring. Ang bundok sa ilalim ng iyong mga paa, ay hindi makakatulong ang presyon ng hininga na ito matalim, isang tuwid na bitek ang bumukas na may tunog, kumalat patungo sa ibaba ng bundok, na bumubuo ng bangin. Ang mga disipulong Zhuan Tianzang na nanunood ng labanan sa buong paligid ay naramdaman na ang hangin ay napuno ng matatalim na talim na maaaring magbukas ng langit at lupa. Nakaramdam sila ng matinding pisikal na sakit, na parang sila ay madudurog. Kinilabutan ang mga disipulong ito, at muling umatras ng ilang kilometro ang layo, naramdaman nilang bahagyang nabawasan ang presyon, at bahagyang hamina ang pakiramdam na dinudurog ng isang matalim na talim, na umabot sa puntong makayanin nila ito. Si Hu Qilin ay may kahindek-hindek na mukha, at buong lakas niyang dinurog ang walang laman na singsing ni Fai Yuyao. Nanginginig ang kawalan, at ang walang laman na singsing ni Fai Yuyao ay gumawa ng kakaibang tunog, naglalabas ng naliwanag na parang tubig, at hamampas pasulong. Sa isang malakas na ingay, isang malaking itim na bitek ang lumitaw sa kawalan, nakakatakot ang eksena, at dumiretso ito kay Chen Lei. Ang kinang ay sinamahan ng malalaking itim na bitek, at hindi magagapi.
Kung saan man ito dumaan, lahat ay pinutol sa kalahati. Ang bilis ay napakabilis. Sa isang kisap mata, nilapitan niya si Chen Lei. Imposibleng maiwasan ito, dahil ang bilis nito ay masyadong mabilis. Naramdaman na lamang ni Chen Lei ang malakas na hangin na umiihip sa kanyang mukha, na para bang libu-libong kutsilyo ang humahampas sa isa. Nagkaroon lang siya ng oras para ilabas ang Golden Cudgel, at pagkatapos ay ang lahat ng enerhiya ng kanyang katawan ay itinurok sa Golden Cudgel, at siya ay nanginginig ng malakas, sa direksyon na pinugutan ng ulo, dinurog ni Lun Fei Yayaw ang walang laman na singsing. Ang Golden Cudgel, na muling na-upgrade ni Chen Lei, ay umabot na sa antas ng Tier 4 na pinakamataas na baitang. Sa sandaling ito, ang ginintoang liwanag ay parang isang napakalaking hukay na walang kalaliman, na nilalamon ng kulog at kidlat na tunay na diwa ng balina sa katawan ni Chen Lei. Sa malaking ginintoang katawan, mayroong 8 ginintoang misteryosong rune, ang 8 ito ay hugis parihaba. Ang mga gintong rune, tulad ng pangkalahatang inukit na mga selyo ng bato, na pinalapot tulad ng isang sangkap, na naglalabas ng ginintoang liwanag. Tinamaan ito ng husto kay Scarlet Moon Yao. Darating ang mga hollow ring. Isang malakas, nakakabinging tunog ang kumalat sa buong lugar, at ang mga bilog ng gintong liwanag at apoy ay kumalat sa paligid. Kung saan man ito dumaan, nabasag ang kawalan, at sunod-sunod na bumagsak ang mga bato at puno sa paligid, kahit 1,000 talampakan ang taas ng talon, lahat ay yumanig at damulong, damaloy ng daan-daang talampakan ang taas sa langit. Ang mga nanunood na disipulo, sa kabutihang palad, ay umatras sa isang ligtas na distansya upang walang nasugatan gayunpaman, marami pa rin ang mga disipulo na nanghina at bumagsak sa lupa sa marahas na pagyanig. Ang disipulo ay nagsuka ng dugo sa pabago-bagong bibig. Kabanata 175. Anong nangyari? Ang lahat ng mga alagad na nanunood ng labanan ay hindi naunawaan kung ano ang nangyayari. Napakalakas ng Scarlet Moon ni Hu Qilin kaya nawalan ng pag-asa ang mga tao. Nakikita ito ng lahat, ngunit ano ang ginintoang liwanag sa kamay ni Chen Lei at paano ito magiging napakalakas? Sa oras na ito, unti-unting nawala ang dalawang kulay na liwanag ni Jin at Fei, at sa wakas ay nakita ng lahat ng malinaw ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, at pagkatapos na makita ang eksenang ito, ang bawat isa sa kanila ay naging matamlay. Tao pa ba ito? Sa gitna ng larangan ng digmaan, ang ulo ni Zifeng ay direktang pinatag ng 40 hanggang 50 talampakan ng gintong liwanag at dalawang kulay na liwanag, na bumubuo ng isang malaking butas, habang sina Chen Lei at Hu Qilin ay nakatayo sa kalangitan. Magkaharap pa rin sila. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ng lahat ang ginintoang liwanag sa mga kamay ni Chen Lei. Ito ay ginintoang liwanag, at ang singsing ng pulang liwanag ng buwan na nagpawala sa nakakatakot na pag-atake. Saan napunta ang walang laman na singsing ni Fei Yueyao? Nataranta ang lahat, na ang napakalakas at pumipintig na kayamanan ay talagang naglaho. Ano ito? Isang disipulo ang nakakita ng isang piraso ng maitim na pulang tipak na nakakalat sa malapit, at inabot ito upang hawakan. Sa sandaling hinawakan niya ang iskarlate na piraso, ang sakit ay nagmula sa kanyang daliri, na naputol ng iskarlate na piraso, at ang dugo ay tumulo sa napakatalam. Isa-isang nakita ng mga alagad ang hindi mabilang na madilim na pulang tipak na nakakalat sa malapit. Masasabi bang ang makapangyarihang Scarlet Moon Ring ay nabasag sa maraming fragment ng gintong liwanag? Nang makita ng lahat ang iskarlate na shard na ito, may pumasok sa isip, ngunit walang maniniwala. Sa sandaling ito, si Hu Qilin, na nakaharap kay Chen Lei sa hangin, ay biglang nagluwa ng isang asterisk na ambon. Ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na linya, na nahuhulog sa malaking hukay sa ibaba, habang si Chen Lei ay kamakaway. Ang volley ay umatras ng daan-daang talampakan at nahulog sa gilid ng malaking hukay. Junior Brother Hu, isang disipulo ng Juntian Holy Land ang hugis kuryente, dumulas sa ilalim ng malaking hukay, sinalo ang hinimetay na si Hu Qilin, at tumalon palabas, nakatingin kay Chen Lei na may matinding galit. Chen Lei, napakatapang mo, naglakas loob kang saktan ako sa Juntian Holy Land. Itinuro ng disipulo si Chen Lei at malakas na nagtanong. Ngumisi si Chen Lei at nagsabi, bakit, kung matalo ka sa isang patas na laban sa pagsusugal, gusto mo bang gamitin ang iyong lakas para sugpuin ang iba?
Hindi kaya mawawala ng ganito ang mga tao sa banal na lupain. Namula ang disipulo ng banal na lupa at galit na sinabi, Humph, umaasa ka lang sa mga kayamanan. Kung tungkol sa tunay na lakas, ikaw ba ang kalaban ni Junior Brother Hu? Sinabi ni Chen Lei, maging ito ay isang tableta o isang kayamanan, ito ay bahagi ng kapangyarihan. Hindi ba ito ang sinabi mo? Ano, kung ngayon mo lang sinabi, hindi mo ba inaamin ngayon? Ang disipulong ito sa banal na lupa ay natigilan sa tanong ni Chen Lei, namula ang mukha, at hindi siya nakaimik sa mahabang panahon. Sa oras na ito, itinuon ni Chen Lei ang kanyang tingin sa Jiaolong Chariot at sinabi, ngayon, gaya ng napagkasunduan, ang kalisya na ito ay akin. Pagkatapos nito, kukunin namin ang tangke. Tumigil ka. Halos magkasabay na tumunog ang 4 o 5 galit na sigaw, 4 o 5 disipulo ng Juntian Holy Land ang pumila at tumayo sa harap ng karwahe, hamarang kay Chen Lei. Bakit, magsisisi ka ba at hindi mo aaminin? Sumubsob ang mukha ni Chen Lei at galit na nagtanong. Chen Lei, ikaw ba, ang parang langgam ng Shen-Tianzong, na nagpapantasya tungkol sa paglabag sa kayamanan ng aking Juntian Holy Land, at hindi natatakot na magdulot ng kakilakilabot na sakuna sa pamilya? Ang binata na si Malian ay mukhang mamamatay tao, at mabangis na sinabi kay Chen Lei. Ha 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 ha. Tumangala si Chen Lei sa langit at tumawa. Ang ilang mga disipulo sa Juntian Holy Land ay mukhang pangit, at ang isa sa kanila ay nagtanong ng galit, Chen Lei, ano ang tinatawanan mo? Itinuro ni Chen Lei ang ilang mga disipulo sa Juntian Holy Land, matuwid na nagsabing, natatawa ako sa inyong grupo ng mga kontrabida na hindi naniniwala sa mga salita at nahihiya sa sekta. Alam ng mga 3 taong gulang na bata ang katotohanan na ang mga salita ay dapat gawin at ang mga gawa ay dapat na mabunga, at ang grupo ng mga mapagmataas at may tiwala sa sarili na mga tao mula sa banal na lupain ay lubhang walang kahihiyan. Hindi lamang ikaw ay hindi nagsasalita tungkol sa kredibilidad, ngunit hindi mo nais na tuparin ang mga umiiral na kontrata, nakasulat sa itim at puti. Umaasa ka rin sa iyong likod upang maging malakas at aibuli ang mahina sa malakas. Posible ba ito? Ito ba ang iyong banal na lugar? Hindi ko alam kung alam ng mga nakatatanda mo na ganyan ang ugali mo, at sasampalin mo ang mga walang prinsipyong anak at apo hanggang sa mamatay. Panipi. Saan man nanggaling ang mga taong ito, pinagalitan ni Chen Lei ang mapagpanggap at masasamang taong ito ng may dugo at may kagalakan. Ang mga disipulong ito ng Juntian Holy Land, ang mga mukha na pinagalitan ni Chen Lei ay asul at puti, at labis silang napahiya. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoong bagay, ngunit alang-alang sa Juntian Holy Land, walang nang ahas na hiyain sila. Saan man sila magpunta, napakamagalang at magalang, kahit isang pangungusap. Wala akong lakas ng loob na magsalita sa kanila, lalo pa silang sigawan. At sanay na rin sila sa ugali na nambobola at naglilingkod kung saan-saan, iniisip na lahat ng ito ay dapat maging problema. Paano nila naisip na makakatagpo sila ng isang tulad ni Chen Lei na hindi naglalaro ng baraha ayon sa sentido komon at pinagagalitan silang lahat, hindi may angat ang kanilang mga ulo, at ang kanilang mga puso ay lubhang nanlulumo. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa wakas, ang binatang mukha ng kabayo ay sabik na pinagalitan ni Chen Lei, at diretso niyang tinapik ang palad ni Chen Lei. Ang palad ni Malian Youth, na may makapal na itim na ambon, ay nagbuga ng itim na dragon mula sa kanyang palad, at mabilis na sumugod kay Chen Lei. Ang itim na dragon na ito, na ang katawan ay nakabaluktot at nakaunat, ay parang isang cast ng tinunaw na bakal, naglalabas ng nagyayalong metal na kinang, ilang mga bitik ang agad na lumitaw sa kawalan, nagdadala ng makapal na hangin, at hamampes kay Chen Lei. Ang itim na dragon na ito ay talagang isang purong itim na kayamanan, ang itim na tibak ng dragon. Matalas at walang kap-oras, siya ay mamamatay tao at nilasla sa leeg ni Chen Lei. Ang dagandong ng dragon ay umalingaw sa hangin, na may liwanag ng espada at layuning pumatay. Ang kabataang Malian ay bumaril ng walang babala, at sa sandaling siya ay bumaril, binaril niya ang mamamatay tao, na gustong kitilin ang buhay ni Chen Lei. Sa sandaling ito, ang binatang mukha ng kabayong ito ay may malupit na tingin, nakakatakot na mga mata, at malupit at nakakatakot na kasiyahan sa kanyang mukha. Ang lalaking mukhang kabayo, na nagngangalang Ma Jiao, ay apo ng isang elder sa Juntian Holy Land.
Siya ay minamahal mula pagkabata. Paano niya matatanggap ang isang walang hiyang ugali, at ang kanyang pagkatao ay makasalanan at malubha? Sinumpa siya ni Chenlei, paano niya ito natitiis? Oo, walang kaunting pag-aalinlangan, agad niyang pinatay ang mamamatay tao. Bigla siyang gumalaw, halos parang isang palihim na pag-atake, isang itim na espada na may mabigat na layuning pumatay kay Chenlei sa isang kisap mata. Ang katawan ng espada ay lumawak, nakapulupot na parang dragon, at pumulupot sa leeg ni Chenlei. Kung nakapulupot, magkakaroon lamang ng isang dulo, ito ay ang paghihiwalay ng katawan at ulo. Napakalupit na pamamaraan. Sa oras na ito, sa mga disipulo ni Zuan Tianzong, Fang Kangyu, Emperor Jiuyang, Lu Chenghong at iba pa ay galit na galit, at ang mga mamamatay tao ay napakalupit na ang mga pamamaraan ay masyadong malupit, at lahat ay naghiyawan. At hindi inaasahan ni Chenlei na bigla siyang papatayin ng batang mukha ng kabayo na si Ma Jiao, at sa pagmamadali, nagkaroon lang siya ng oras para itaas ang gintong patpat sa kanyang kamay at ihampas ito sa itim na Jiao sword. Kabanata 176. Ang gintong liwanag ay tumama sa itim na tubig na espada at naitaboy ang itim na tubig na espada. Gayunpaman, si Chenlei ay nagmamadaling maghanda. Napakakaunting tunay na essence na nakapaloob sa gintong liwanag, ngunit ang itim na dragon na espada ay nahiwalay, at ang itim na tubig na espada ay dumampi sa leeg ni Chenlei. Biglang nagbukas si Chenlei ng malalim na sugat sa kanyang leeg, at tumulo ang dugo. Nagmamadaling ginamit ni Chenlei ang kanyang lakas upang isara ang sugat na nagpatigil sa dugo. Pagkatapos, kumuha siya ng tableta sa storage ring, dinurog ito, at inilapat sa sugat. Noon lang siya tumingin kay Ma Jiao ng malamig. Ano bang problema mo? Inatake mo talaga at nasugatan ang mga tao, kaya walang hiya ka pa rin. Si Fang Kangyu, Di Jiuyang, Lu Chenghong at iba pa ay napuno ng matuwid na galit. Isa-isa nilang pinalibutan si Chenlei, at pagkatapos ay tinanong ang mga disipulo ng magkapatid na Juntian. Ha, anong sneak attack ang nakakasakit sa mga tao? Ito ay para maturuan siya ng leksyon, panatilihing malinis ang kanyang bibig. Ito na ang awa ni Ben Xiao. Kung talagang gusto siyang saktan ni Ben Xiao, akala mo kasama niya ito. Maiiwasan ba ang kapangyarihan? Panipi. Malamig na umungol si Ma Jiao, hindi man lang nahiya sa sarili niyang palihim na pag-atake, at nakipagtalo ng malakas. Hindi kita makitang walang hiya, hindi pa kita nakitang walang hiya. Malamig na sabi ni Fang Kangyu, pagkatapos, sa halip na tumingin kay Ma Jiao, tumingin siya kay Chenlei at nagtanong, Chenlei, kumusta ka? Sa oras na ito, huminto na ang dugo sa leeg ni Chenlei. Kahit na mukhang nakakatakot, wala namang seryoso. Ikinaway ni Chenlei ang kanyang kamay upang ipahiwatig na walang mali, pagkatapos ay humakbang pasulong at tumingin kay Ma Jiao. Hey, mali yan? Since you have the guts to attack me, then I will officially challenge you now. Maglakas loob ka bang lumaban? Mukha ng kabayo. Nang marinig ni Ma Jiao na tinatawag ni Chenlei ang kanyang sarili, ang kanyang mahabang mukha ay biglang naging itim. 2 beses siyang ngumisi at sinabing, hinahamon mo ako, bakit ako mangangako sa iyo? Ngumisi si Chenlei, bakit, natatakot ka ba? Sinabi ni Ma Jiao na may paghamak, matatakot ako, ngunit sa palagay ko ay hindi ka karapat-dapat sa akin. Ang tono ni Ma Jiao ay sadyang gumawa ng isang uri ng supremacy, at lubos na minamaliit si Chenlei. Ngunit sa katunayan, medyo nag-aalala si Ma Jiao. Tinalo ni Chenlei si Ho Qilin at nawalan ng malay. Sa Juntian Holy Land, sila ni Ho Qilin ay maraming beses na naglaro laban sa isa't isa, sa bawat oras na ito ay isang walang katulad na resulta. Hayaan siyang harapin si Chenlei, natatalunan ni Chenlei si Ho Qilin, talagang hindi siya sigurado, ngunit si Ma Jiao, na talagang nangangailangan ng mukha, ay hindi direktang umamin. Putol, duwag, takot na takot. Ano ang mga dahilan mo? Kung ikaw ay tunay na walang takot, tanggapin mo ang aking hamon. Ginamit ko itong dragon carriage bilang taya. Maglakas loob ka bang lumaban? Ngumisi si Chenlei sa malamig na boses, biglang nanlambot ang kanyang mga binti at namutla ang kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay tumayo siyang muli, na may matalas na mga mata, nakatingin kay Ma Jiao.
Nang makita ni Ma Jiao ang sitwasyon ni Chen Lei, bigla siyang nag-react sa kanyang puso. Ang labanan sa pagitan ni Chen Lei at Ho Qilin ngayon ay tiyak na napakalaki, at hindi pa siya nakaka-recover ngayon. Higit pa rito, ang kanyang sariling itim na espadang baha ay tumawid sa leeg ni Chen Lei ngayon lang. Bagamat hindi niya pinatay si Chen Lei, naging sanhi din ito ng pagkawala ng maraming dugo. Ngayon ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay tiyak na bumagsak ng husto, mas mababa pa sa pinakamataas na antas ng 7. Kung ito ang kaso, maaaring wala siyang pag-asa na manalo laban kay Chen Lei. Napaka-agresibo ni Chen Lei, siguro hindi siya nambobola. Maingat na tiningnan ni Ma Jiao si Chen Lei at nalaman niyang bahagyang nabahira ng pawis ang buhok ni Chen Lei, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ay malinaw na tanda ng maraming pisikal na pagkawala. Nang makita ito ni Ma Jiao, naisip na niya ito. Ang tusong maliit na magnanakaw, halos naloko mo si Xiaoyi. Natatakot ako na ang iyong kasalukuyang lakas ay wala pa sa kalahati ng peak period. Hindi ako naniniwala na mayroon ka ring kayamanan tulad ng free ranks no Yuandan. Maaaring maibalik kaagad ng gamot ang pag-uugali ng paglilinang. Kung gusto mong bisitahin si Maye, ikaw ay isang maliit na malambot na bata, sa pagkakataong ito ikaw ay naghahanap ng iyong sariling kamatayan. Huwag mong sisihin si Maye, malupit ako. Sa pag-iisip nito, determinado si Ma Jiao sa kanyang puso at nagsabi, Chen Lei, paano mo gustong tumaya? Kalimutan mo na ito, hindi ka maaaring maglabas ng anumang bagay na mahalaga, kaya kalimutan mo na ito. Sumang-ayon si Ma Jiao, ngunit hindi inaasahan ni Chen Lei na babaguhin ni Chen Lei ang usapan, ngunit pabalik-balik. Mas sigurado si Ma Jiao na si Chen Lei ay talagang nambobola, at sinabing, Chen Lei, bakit? Natatakot ka ba na wala akong katumbas nitong Jiaolong Chariot? Ha, background ng Juntian Holy Land ng alagad ko, di ba? Hanggat naiisip ng isang third-rate na sekta, ang kayamanang ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa isang dragon carriage. How dare you accept it? Panipi. Pagkatapos magsalita, direktang kinuha ni Ma Jiao ang isang three-legged bronze round tripod mula sa storage ring. Ang bilog na tripod na ito ay nakaukit ng mga bulaklak, ibon, isda, insekto, araw, buwan at mga bituin, at mayroong misteryosong dilaw na hangin na dumadaloy sa buong katawan. Ito ay mukhang sinaunang at pabago-bago, puno ng sinaunang hininga, na parang umaagos mula sa isang mahabang ilog ng panahon. Ano ito? Biglang naningkit ang mga mata ni Chen Lei. Sa mga mata ng dating emperador, hindi niya maintindihan ang pinagmulan ng tripod na ito. Ito ay misteryoso at abnormal. Tiningnan ni Ma Jiao ang nagulat na ekspresyon ni Chen Lei at puno ng tagumpay. Ang tansong kalderong ito ay thing time na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo at sinabi sa kanya na panatilihin itong maingat. Ito ay isang kayamanan ng Taoismo. Kaya lang kinuha ito ni Ma Jiao at pinag-aralan itong mabuti sa loob ng ilang buwan, at nalaman na bukod sa napakalakas at hindi masisira, walang kakaiba sa tripod na ito. Kaya, hindi ito sineseryoso ni Ma Jiao. Ngayon iniisip ko ang tungkol sa pagsusugal kay Chen Lei. Ang iba pang mga kayamanan sa loob ng kanyang storage ring ay lahat ng kanyang minamahal na mga bagay, kaya hindi ko natiis na ilabas ang mga iyon. Kung matatalo man ako, hindi ko mararamdaman ang heartbroken. Kaya, naglabas siya ng 1,000 babala mula sa kanyang lolo, dapat niyang panatilihin itong bronze round tripod. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang nakapagtataka sa bronze round tripod na ito. Kahit na natalo siya, hindi siya masyadong nalulumbay. Isa pa, kahit siya ay hindi alam kung para saan ang tripod. Si Chen Lei, isang soilborn, ay tiyak na mas malamang na hindi siya makilala, kaya nagulat siya at natakot kay Chen Lei. Sa totoo lang, labis na nagulat si Chen Lei. Ang bronze round tripod na ito ay may hindi pangkaraniwang pinanggalingan. Hindi makita ni Chen Lei ang misteryoso at mahiwagang kapaligiran. Ang bronze round tripod na ito, sa mga mata ni Chen Lei, ay parang isang hindi nalutas na mundo, puno ng misteryo. Okay, promise. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Chen Lei na sumang-ayon. Ma Jiao sneered, really stupid, a little tempted and took the pain, this time, let's see how I kill you. Sa puso ni Ma Jiao, mayroon na siyang layuning pumatay kay Chen Lei,
at naglakas loob siyang pag-alitan siya sa harap ng napakaraming tao, pinagagalitan ang banal na lupain ng Juntian, hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Ang isang bakas ng layunin ng pagpatay kay Ma Jiao ay madaling naramdaman ni Chen Lei. Ang Ma Jiao na ito ay tunay na matapang at mayabang. Sa harap ng lahat ng tao sa Zhuan Tianzang, hindi niya itinago ang kanyang layuning pumatay. Masyadong labag sa batas. Sige na. Gayunpaman, mas nanlulumo rin si Chen Lei ngayon, ibig sabihin, gaano man kalakas ang hangarin sa kanya ng pagpatay kay Ma Jiao, hindi niya talaga kayang patayin si Ma Jiao ng buong pagtingin. Dahil masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan ni Ma Jiao, kung ang isang disipulo ng Juntian Holy Land ay talagang pinatay ni Chen Lei dito, ito ay mag-uudyok sa galit ng Juntian Holy Land, natatakot ako na ang buong Xuantian sect ay ililibing kasama niya. Kabanata 177. Dapat itago ni Chen Lei ang account na ito sa kanyang puso, gayunpaman, maaga o huli, magkakaroon ng araw ng pagbabayad. Tumingin siya kay Ma Jiao, nagkukunwaring nag-aalinlangan at nagsabi, hindi mo ito pagsisisihan sa pagkakataong ito. Kapag nanalo ako, hindi ka magiging walang ingat. Sa katunayan, hindi natakot si Chen Lei sa kawalang ingat ng mga taong ito. Gusto ng mga taong ito na pigilan siya sa pagkuha ng Dragon Carriage. Hindi pwede yun. Ang dahilan kung bakit ko ito banggitin muli ay para lang mawala ang mga taong ito. Walang dahilan para iwasan ito. Kung mas naging ganito si Chen Lei, mas naramdaman ni Ma Jiao na maaaring nambobola si Chen Lei. He took the initiative to say, "Okay, then I will also draw up documents with you to make you feel at ease." Optimistic ka ba? Panipi. Mabuti. Pumayag naman si Chen Lei. Nanlungo si Ma Jiao matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei. Isa lang siyang casual na bisita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Chen Lei ay direktang papatayin, at iiwan siyang walang pagkakataon na pagsisihan ito. Walang pakialam si Chen Lei sa iniisip ni Ma Jiao, isinulat niya ang nakasulat na data ng 3 beses, 5 na hinati ng 2, at pinirmahan at sinampal ng magkabilang panig ang mga ito. Sa pamamagitan ng mga dokumentong ito, hindi siya natatakot sa isang demanda na ipinaglalaban-laban sa Hari ng Langit, si Lao Zi. Hindi pa rin siya naniniwala, ang mga banal na lugar na ito ay hindi man lang ito kayang harapin. Matapos magawa ang sulat kamay, alam ni Chen Lei ang pangalan ni Ma Jiao at sinabing, "Ma Jiao, mangyaring gawin ito." Si Ma Jiao ay isa ring mapagpasyang tao. Dahil pinirmahan na niya ang dokumento, hindi na siya nakabalik. Ang itim na Jiao sword sa kanyang kamay ay umindayog at naging isang itim na ilaw, diretsyong tumusok kay Chen Lei. Ang itim na tailback ng dragon na ito ay napaka-ethereal, na parang maaari itong mag-transform sa isang pangkalahatang hugis, halos hindi naiiba sa isang tunay na dragon. Ngumisi si Chen Lei. Ang itim na tailback ng dragon na ito ay talagang pambihira, ngunit ito ay isang pang-4 na baitang mataas na antas na kayamanan. Sa kasalukuyang lakas ni Ma Jiao sa ika-9 na antas ng Ningyuan Realm, imposibleng ganap na maipakita ang Black Dragon Sword na ito. Lakas! Sa pagkakataong ito, direktang binasag ni Chen Lei ang Purple Gold Phoenix Wing Scissors, kumislap ang Purple Golden Light, at ang tunog ng Phoenix Wing ay tumunog sa hangin, at isang magandang purple na gintong gunting ang ipinanganak, dinala sa kawalan, at agad na tumigil sa kanyang atake. Dito galing ang espadang itim na dragon. Sa pagkakataong ito, direktang binasag ni Chen Lei ang Purple Gold Phoenix Wing Scissors ng buong lakas. Ang Black Phoenix Sword ay sinakal ng Purple Gold Phoenix Wing Scissors, gumawa ng ilang pagklik, at ang mahiwagang Black Phoenix Sword ay agad na naputol sa ilang mga segment. Kumikislap ang lilang liwanag, at ang mga pakpak ng purple na gintong phoenix ay nawala. Nang muli itong lumitaw, lumipad na ito sa itaas ng ulo ng kabayong Jiao, at sa isang pagklik, naputol ang buhok ng kabayong Jiao, at ang putol na buhok ay nahulog na parang ulan. Isang malamig na anit lamang ang naramdaman ni Ma Jiao, at ang malamig na kulot ng mga pakpak ng phoenix ay halos maputol sa kanyang anit. Kung lumubog ito saglit, mapuputol ang ulo nito. Pakiramdam niya ay nanginginig at nanlalamig ang tuktok ng kanyang ulo, nagpakawala rin si Ma Jiao ng panginginig sa kanyang puso. Malinaw na ipinakita ni Chen Lei at madaling gupitan ang kanyang buhok, kaya madali din ang pagputol ng kanyang leeg.
Ang mga pakpak ng Purple Gold Phoenix ay gumawa ng malinaw na sigaw sa hangin. Tulad ng isang tunay na phoenix, ito ay pumailanglang at umaaligid sa himpapawid, na bumubulusok ng kaunting ulan ng lila at gintong liwanag, na naglalabas ng presyon ng kalangitan. Si Chenlei ay nagpatuloy sa paglalakad sa leeg at hita ni Ma Jiao gamit ang kanyang mga mata, at nagtanong sa malamig na boses, "Ma Jiao, paano ito? Kinuha mo na ba?" Tiningnan ni Ma Jiao ang Purple Gold Phoenix Wings na lumulutang sa hangin. Pinawi lang ng mayabang na apoy ang karamihan. Paano niya naisip na si Chenlei ay magkakaroon ng napakagandang kayamanan sa kanyang mga kamay? Gusto niyang magsabi ng ilang mahihirap na salita para suportahan ang eksena, ngunit nang mahawakan niya ang malamig na liwanag sa mga mata ni Chenlei, hindi man lang nang ahas si Ma Jiao na magsalita ng malupit na salita. Ngayon alam na niya na galit si Chenlei sa kanya, at malamang na sinamantala niya ang pagkakataon na patayin siya. Bagamat hindi siya naglakas loob na patayin siya, napakataas ng posibilidad na matalo siya. Nang maisip ito ni Ma Jiao, sinabi niyang, "Bachelor, natalo ako. Ihagis mo rito ang tansong kaldero." Hindi binawi ni Chenlei ang Purple Golden Phoenix Wings, ngunit nagpatuloy siya sa pag-hover sa hangin, na nagpataw ng isang malakas na pagpigil kay Ma Jiao. Tiningnan ni Ma Jiao ang gunting ng pakpak ng phoenix na umaaligid sa itaas ng kanyang ulo, ngunit sa wakas ay hindi siya nang ahas na lumaban, at itinaas ang kanyang kamay upang ihagis kay Chenlei ang tatlong paa, bilog na tiyan na sinaunang bronze tripod. Kinuha ni Chenlei ang tansong tripod at direktang inilagay sa storage ring. Sa sandaling natanggap niya ang tansong kaldero, napagtanto niya na ang tansong kaldero na ito, isang pambihirang bagay, ay maaaring ang kanyang pinakamalaking tagumpay, at siya ay nabigla sa kanyang puso, ngunit sa ibabaw ay wala. Pagkatapos, sinabi niyang muli, "Ang dragon carriage na ito ay magiging akin ayon sa kasunduan sa pagsusugal. Wala kang opinyon." Ang Purple Gold Phoenix na mga pakpak sa itaas ng kanyang ulo ay lumipad at umiikot, na parang anumang oras ay maaaring bumaba at maputol siya sa kalahati. Sa ilalim ng gayong pagpigil, gaano kalakas ang loob ni Ma Jiao na magsalita laban dito? Tumanggaw siya at nagsabi, "Oo, gaya ng napagkasunduan, dapat ay sa iyo yun." Sinabi ni Chenlei, "Pakipadala rin sa akin ang karwahe na ito." Walang pagpipilian si Ma Jiao kundi ang lumakad, kinuha ang Jiaolong chariot, at ibinigay ito kay Chenlei. Matapos makuha ni Chenlei ang dragon chariot na ito, ipinadala rin niya ang chariot sa storage ring, at pagkatapos ay pinutol niya ang Purple Gold Phoenix Wings. Naramdaman ni Ma Jiao na nawala ang Purple Golden Phoenix Wings na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. Nakulong lang siya sa hininga ng Purple Gold Phoenix Wings, feeling na baka mamatay siya, kahit kailan, hindi na niya gustong subukang muli. Sa sandaling tumaas sa kanyang ulo ang nakamamatay na banta ni Ma Jiao, tumingin siya sa mga mata ni Chenlei at agad na naging hindi komportable muli. Ang banta ng Purple Gold Phoenix Scissors kanina ay talagang napakahusay, ngunit hanggat nakahinga siya ng maluwag, mayroon siyang ilang makapangyarihang defensive pressure sa kanyang katawan, at hindi siya matatakot sa Purple Gold Phoenix Scissors. Gayunpaman, hindi niya mapabagal ang paghinga na iyon. Hanggat naglakas loob siyang gumalaw sa kalagitnaan, pakiramdam niya ay dumudulas ang mga pakpak ng purple na gintong phoenix pababa at mahahati siya sa kalahati. Chenlei, ano ang maipagmamalaki tungkol sa mga pakinabang ng kayamanang iyon? Naging nagtatampo na naman ang boses ni Ma Jiao. Ngumiti si Chenlei at sinabi, "Walang maipagmamalaki, ngunit ano? Ano, gusto mo akong awayin ulit?" Matapos marinig ang mga salita ni Chenlei, hindi nakaimik si Ma Jiao. Bagamat kinamumuhian niya si Chenlei hanggang sa mamatay, kung sasabihin niyang lalabanan niyang muli si Chenlei, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob. Malakas din ang Purple Gold Phoenix Scissors sa kamay ni Chenlei. Nagbigay ito sa kanya ng hindi mapaglabanan na pakiramdam. Well, ang pagpupulong natin sa pagkakataong ito ay hindi para makipag-away at pumatay, kundi makipag-usap sa isa't isa, makipagpalitan ng kailangan, at palalimin ang ating damdamin. Sa sandaling ito, ang walang katulad na dilag ay nagpakawala ng isang namamaos na boses na malahuang ying, at siya ay lumingon ng malambing. Si Chu Bikhan iyon. Sa paghakbang ni Chu Bikhan, agad na nawala ang kanyang kaba.
Tama si Bikhan Jr. Sister. Ang pagpupulong na ito ay hindi para sa away, kundi para sa pakikipag-usap sa isa't isa. Ngumiti ang isa pang babae at lumabas para mag-ikot. Ito ay Koo Hang-luan. Oo, dalawang kapatid na babae, mahigit 1 taon ka na rito, at gusto mo nang mamatay, pumunta ka rito. Ipapakilala kita sa ilang mga kapatid na babae. Dumating din si Do Xiamer, at hinawakan ang mga kamay ni Chu Bikhan at Koo Hang-luan, at ipinakilala sa kanila sina Ye Chenran, Xe Qiuyan, Ye Chuchu, Fan Xiu at iba pa. Humph! Malamig na bamantong hininga si Ma Jiao, sumulyap kay Chen Lei, at hindi na nagalit. Sa oras na ito, si Ho Qilin, na walang malay, ay nagising din. Pagkatapos ng lahat, hindi siya malubhang nasugatan, alam na ang Jiaolong Chariot ay kinuha ni Chen Lei. Nagluwa siya ng isang bibig ng dugo sa pagkabalisa, pinigilan ang galit sa kanyang puso, at binati ang iba na sumama sa kanya. Kabanata 178. Alam ni Chen Lei na hindi susuko si Ma Jiao at ang iba pa. Gayunpaman, hindi siya natakot sa mga dumating. Ang alagad ng banal na lupain na ito ay talagang mahusay sa lakas, ngunit sa parehong antas, siya ay may tiwala na ang kabilang partido ay hindi makakapagpatalsik ng anumang mga alon. Pagkatapos nito, naglakad si Chen Lei patungo kina Fang Kangyu, Di Jiuyang, at Lu Chenghong. Lahat sila ay may magandang relasyon sa isa't isa. Kahit na magkasama silang nag-compete, open-minded ang lahat. Iniligtas ni Chen Lei ang buhay ni Fang Kangyu, at ilang beses ding nagsalita si Fang Kangyu para kay Chen Lei. Tungkol naman kay Emperor Jiuyang, ito ay isang mastuwid na ugali, isang letid, makikita mo sa isang sulyap kung sino ang mabuti o masama. Si Lu Chenghong ay isang lalaki ng Chen, hindi ito tumutukoy sa panlabas, ngunit isang tunay na tao ng pagiging magalang, ngunit hindi ang uri ng henerasyon na beats sa paligid ng bush. Nariyan din sina Ye Chuchu, Li Qingyi, Feng Xiaotian, Huang Kunshan, at iba pa, na lahat sila ay masasabing malapit na magkaibigan. Bagamat ang karamihan kay Chen Lei at ang iba ay nagsasanay sa tuktok ng paglilinang, paminsan-minsan ay nagsasama-sama sila, at ngayon ay nagkikita na sila, syempre mas mahalaga na mag-usap ng maayos. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakad din si Ye Chenran mula sa Chu Bikhan, Koo Hang-luan at iba pa, at sumali sa maliit na bilog ni Chen Lei at iba pa. Brother Chen, hiniling sa akin ni Chu Senior Sister na sabihin sa iyo, mag-ingat kay Ma Jiao, ang taong ito ay talagang hindi isang master na handang magdusa. Kung hahayaan mo siyang magbalik-balikan ng ganoon kalaki, tiyak na gagawa siya ng paraan para maibalik ito. Panipi. Sinabi ni Ye Chenran na may kaunting pag-aalala, si Ma Jiao ay nasa Juntian Holy Land, umaasa sa kanyang lolo bilang elder ng Holy Land, siya ay mayabang at dominante. Pagkalabas niya sa banal na lupain, lalo siyang naging walang batas. Ginawa ni Chen Lei si Ma Jiao na mawala ang napakalaking mukha, sa kanyang mapagpanggap na karakter, imposibleng sumuko. Tumango si Chen Lei. Alam din niya na hindi kailanman isisiwalat ni Ma Jiao ang pangyayaring ito ng madali. Sa katunayan, maliban kay Ma Jiao, kahit si Ho Qilin ay hindi ito pababayaan. Ang Jiaolong Chariot na ito ay isang tunay na kayamanan, paanong napakadaling sumuko. Matagal nang pinaghandaan ito ni Chen Lei, ngunit imposibleng ibigay niya ang mga kayamanan na nakuha niya. Masyadong boring dito at hindi kumikita. Bakit hindi tayo bumalik sa Xuan Leifeng para magtipon? Si Chen Lei at ang iba pa ay nagtipon dito, at ang hindi mabilang na mga disipulo ng Xuan Wukong sa paligid ay panakanak ang tumitingin ng mapot. Bagamat hindi natatakot si Chen Lei at ang iba pa, nakaramdam din sila ng pagkabagot. Mabuti, hindi rin nagustuhan ni Fang Kangyu at ng iba pa ang kapaligiran ng Xuan Wukong. Ang mga disipulo ng Xuan Wukong ay pawang mayabang, mapagmatuwid sa sarili, at palaging iniisip na sila ay nakahihigit, na talagang naiinis sa mga tao kapag nakita nila ito. Sinabi ni Chen Lei, "Okay, let's go now." Pagkatapos magsalita, direktang inilabas ni Chen Lei ang Jiaolong Chariot. Ang Jiaolong Chariot na ito ay gawa sa Mutton Fat Spirit Jade Gold. Mutton Fat Spirit Jade ay mainit at mamasa-masa tulad ng jade at matigas na parang ginto. Ito ay isang napakabihirang material upang pinuhin. Ang Jiaolong Chariot na ito ay gawa sa ganitong uri ng Mutton Fat Spirit Jade Gold,
At ang katawan ng kotse ay may malakas na kakayahan sa pagtatanggol. At ang 5 dragon na humihila ng kariton ay gawa sa napakabihirang itim na dragon na kristal na bakal sa utak, at ang bawat itim na dragon na kristal na bakal sa utak ay tinatakpan ang kaluluwa ng isang may sapat na gulang na itim na dragon. Ang nasabing Dragon Chariot ay nagkakahalaga ng daan-daang libong high-grade Metaspar, at hindi mabibili ng salapi, at mahirap bilhin gamit ang pera. Masasabing ang Dragon Chariot na ito ay higit sa 1,000 beses na mas mahalaga kaysa sa Celadon Flying Cloud Boat sa mga kamay ni Chen Lei. Kahit na ang kanyang paglilinang ay pino sa Transformation Realm at Nahai Realm, siya ay kukuha ng lugar sa labanan. Ang gayong makapangyarihang karwahe ay orihinal na ipinahiram lamang sa kanya ng amo ni Hu Qilin, upang makabalik siya sa Shen-Tianzong upang magpakitang gilas at makauwi. Kapag bumalik si Hu Qilin sa Juntian Holy Land, tiyak na dapat siyang bumalik. Bumalik sila, ngunit ngayon sila ay naging mga samsam ni Chen Lei. Ang Dragon Chariot ay minsang ginawa ni Master Hu Qilin na may tumutulo na dugo, ngunit para sa paggamit ni Hu Qilin, tinanggal ng kanyang amo ang marka ng pagbabawal at pinahintulutan si Hu Qilin na magsakripisyo para sa paglilinis. Ang paraan ng paghahain ni Hu Qilin ay natural na mababaw, at si Chen Lei ay casual na humarap dito. Masisira ang marka sa pagitan nila. Halika, dalhin ng lahat ang sasakyang ito pabalik sa Xuan Leifeng. Pinalaki ni Chen Lei ang Jiaolong Chariot at ginawa itong malaking chariot na mahigit 10 talampakan ang haba at lapad. Mayroong 12-dosenang mga tao sa tren na maluwag at mayaman. Ang Blackwater Dragon na gawa sa 5 iron merrow Blackwater crystals ay lumaki din hanggang ilang 10 metro ang haba. Ang balde ng tubig ay makapal at manipis, natatakpan ng itim na parang gintong kaliskis, malamig na kumikinang, nakakatusok ng buto, at isang malaking water dragon. Ang mga itim na apoy ay nag-aapoy sa kanyang mga mata, marilag, at umaatungal sa hangin. Pagkatapos ay tumaas sa himpapawid, naging isang daloy ng liwanag, dinadala si Chen Lei at ang iba pa sa ere, umalis sa himpapawid. Pinagmasdan ni Hu Qilin si Chen Lei na mayabang na umalis sa kanyang karwahe, at ang kanyang galit ay umapaw sa gabi. Sa bibig na puno ng bakal ng ngipin ay muntik na niyang durugan at basagin ang 100 metrong taas na bato sa kanyang harapan gamit ang kanyang palad. Saka lang niya nailabas ng konti ang galit niya. Chen Lei, hihilingin ko sa iyo na magpadala sa akin ng isang karwahe ng personal sa lalong madaling panahon. Tumingin si Hu Qilin sa direksyon kung saan aalis si Chen Lei at ang iba pa, at galit na sinabi. Si Ma Jiao at ilang iba pang mga disipulo ng Juntian Holy Land ay mukhang masama, lalo na si Ma Jiao, na ang ekspresyon ng mukha ay napakalamig, ay nagsabi, ilang senior brothers, hindi ako masyadong inilagay ni Chen Lei sa Juntian Holy Land, ito ay totoo parusa. Panipi. Hindi masama. Isang matangkad at guwapong binata, na may walang katapusang pambabaeng mga mata at pilak na buhok, ang nagsalita. Ang kanyang pangalan ay Gu Jinhan, ang disipulo na nagkaroon ng alitan kay Chen Lei sa simula, at natural na hindi siya nasisiyahan kay Chen Lei. Gayunpaman, napakatuso niya. Bagamat nagkaroon siya ng conflict kay Chen Lei sa simula, naramdaman niya ang lakas ni Chen Lei nang lumaban siya kay Chen Lei. Kaya't nang makilala ni Hu Qilin at Ma Jiao si Chen Lei, hindi siya nagsalita, ngunit maingat na pinagmasdan at hinanap ang mga pagkukulang ni Chen Lei. Dahan-daang sinabi ni Gu Jinhan, natuklasan ko na ang pinakamalaking pag-asa ni Chen Lei ay ang mga kayamanang iyon, ang lilang gintong phoenix na gunting at ang gintong cetro. Napakalakas nila, maging ang itim na dragon na senior brother. Ang espada, o Hu Junior Brother's Scarlet Moonlight Ring, ay madaling nawasak ng kanyang 2 kayamanan. Ang ranggo ng 2 kayamanang ito ay dapat na hindi bababa sa paligid ng Supreme Tier 4. Dito malakas si Chen Lei. Kung wala ang 2 kayamanang ito, tiyak na hindi natin kalaban si Chen Lei. Panipi. 2 Tier 4 na Supreme Treasures. Nang marinig ang hula ni Gu Jinhan, biglang lumiwanag ang mga mata ng ibang mga disipulo sa Juntian Holy Land. Bagamat maraming kayamanan sa Juntian Holy Land, ang bawat isa sa kanila ay hindi hihigit sa ilang Tier 4 na middle grade at top grade treasures, at Tier 4 na top grade na kayamanan, kahit mahirap tingnan. Ang isang alagad mula sa isang maliit na paaralang pangatlong antas, si He Deheneng, ay may 2 pambihirang kayamanan.
Nainggit ang ilang mga alagad ni San Juntian. Magkaroon ng kamalayan na ang mga kayamanan ng kalidad ng Tier 4, mga kayamanan na may mataas na kalidad para sa kanila, ay pawang mga bihirang kayamanan, at mahirap makita ang mga ito. Ngunit si Chen Lei, isang alagad ng isang maliit na pamilya, ay mayroon at mayroon ding 2 piraso, paano ito huwag magselos ng tao? Ang gayong kayamanan ay karapat-dapat na hawakan ng ating pagmamataas lamang. Wala si Chen Lei. Sa kanyang mga kamay, ang kayamanan na ito ay tunay na malupit, at hindi siya natatakot na mawala ang kanyang buhay. Maasim na sabi ng isang alagad ng Juntian Holy Land. Oo, ang malalakas lamang ang karapat-dapat na makabisado ng gayong kayamanan. Si Chen Lei ay sadyang hindi kwalipikadong makabisado ang gayong kayamanan. Sabi ng isa pang alagad, baka sa kanyang mga mata ang kasakiman. Ngayon, hindi pa ito ang tamang oras para gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay sekta ni Chen Lei. Gayunpaman, kapag nakapasok ka sa Kishan Secret Realm, hindi makokontrol ng matatandang ito kung ano ang nangyayari sa loob. Sabi ng isa pang disipulo ng Juntian Holy Land, nagliwanag ang mga mata ng lahat pagkatapos makinig. 12 kabanata ang na-update ngayon, mangyaring i-download, humingi ng suporta, magtanong sa mga tagahanga. Salamat. Kabanata 179. Sinabi ni Hu Qilin, mahal na senior brother, sa tingin ko si Chen Lei ay may higit pa sa 2 kayamanang ito. Hanggat papasok ka sa Kishan Secret Realm, mangyaring tulungan ako kay senior brother at ibalik ang Dragon Carriage. Ang katawan naman ni Chen Lei ay wala akong kinuhang iba. Panipi. Sinabi rin ni Ma Jiao, oo, maraming junior brothers, Chen Lei, dapat may iba pang kayamanan sa kanya. Kailangan ko lang bumalik sa bronze cauldron ko. Okay, tapos na yon. Pagdating natin sa Enlightened Secret Realm, maghahanap tayo ng pagkakataon para pigilan si Chen Lei. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Gu Jinhan, at sinabi. Ang iba pang mga disipulo ng Juntian Holy Land ay tumanggaw bilang pagsang-ayon. Masyadong mayabang si Chen Lei at hindi niya inilagay ang kanilang mga disipulo sa Juntian Holy Land sa kanyang mga mata. Ang gayong tao ay dapat magturo sa kanya ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Siyempre, pinag-usapan ni Hu Qilin at ng ilang tao kung paano haharapin si Chen Lei, iniiwasan sina Chu Bikhan at Ko Hangluan. Dahil alam ni Hu Qilin at Ma Jiao at iba pa na hindi kasama nila Chu Bikhan at Ko Hangluan. Ang katayuan ni Chu Bikhan at Ko Hangluan sa Juntian Holy Land ay hindi nila kayang igalang. Kaya, sa bawat pagkilos nila, sinadyang iniiwasan ni Hu Qilin at ng iba pa sina Chu Bikhan at Ko Hangluan. Si Chen Lei at Fang Kanxiong ay lumipad pabalik sa Zuan Lei Peak sakay ng Flood Dragon Chariot. Sa daan, labis na nasisiyahan si Chen Lei sa karwahe ng Flood Dragon. Ang Dragon Chariot na ito ay pinatatakbo ng 5 adultong Dragon Souls. Ang Dragon Chariot ay kailangan lamang magpakain ng maliit na halaga ng mga elemental na sibat mula sa kaluluwa ng dragon, at maaari itong magpatuloy na lumipad ng 10-10 milyong milya. Bukod dito, ang bilis ng Jiaolong Chariot ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa Celadon Flying Cloud Boat, mabilis at matatag. Kasabay nito, ang Dragon Chariot na ito ay may napakalakas na kapangyarihang labanan. Ang dragon ay gawa sa 5 itim na dragon na kristal na bakal sa utak, at ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa kapangyarihan ng siyam na layer na 5-dimensional na kaharian. Hanggat ito ay nilalaro ng tama, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng 5 round. Pinangalanan si Xinghuan na siyam na layer na malakas bilang bodyguard. Hindi lang alam ni Hu Qilin ang function na ito, o alam niya ito, ngunit ang antas ng kanyang sakripisyo ay masyadong mababa para durugan ang 5 dragon na baha para gamitin ang kanilang malakas na kakayahan sa pag-atake. Pero iba si Chen Lei. Pino niya ang kalisya na ito na may banal na kamalayan, at lahat ng ipinagbabawal na mga pattern ng pagbuo ng Chen sa buong karwahe ay lubos na naunawaan, at nagawa niyang ganap na ipakita ang lahat ng mahiwagang kapangyarihan ng karwahe na ito. Siyempre, imposible para kay Chen Lei na gamitin ang buong kapangyarihan ng kalisya na ito ngayon, ngunit palagi niyang makokontrol ang isang bahagi nito, na sapat na para protektahan niya ang kanyang sarili. Umaasa sa kapangyarihan ng kalisya na ito, si Chen Lei ay maaaring umatras ng buong katawan kahit na hindi siya matalo ng isang Wuang level Transformation Realm Master.
Alam mo, si Chen Lei ay nag-cultivate lamang sa ikatlong palapag ng Ningyuan Realm. Ang pangkalahatang ikatlong palapag ng Ningyuan Realm cultivation ay martial artist. Sa harap ng transformation realm na si Wu Wang, kahit mga langgam ay hindi binibilang. Ang hininga ni Wu Wang ay maaaring gawing fly ash ang isang martial artist sa ikatlong palapag ng Ningyuan Realm, at si Chen Lei ay maaaring umatras sa buong katawan. Matapos bumalik sa Xuan Leifeng sina Chen Lei, Nie Chenran, Fang Kangyu, Di Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan, Ye Chuchu at iba pa, dumiretso ang lahat sa martial arts field ng Xuan Leifeng. Chen Lei, ang saya talaga ngayon. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganoong antas ang lakas mo. Halika, paano kung matuto tayo sa isa't isa? Nang dumating siya sa larangan ng martial arts, hindi napigilan ni Emperor Jiuyang na maging una, at nag-alok na makipag-usap kay Chen Lei. Nagkikita sila paminsan-minsan, at natututo din sila sa isa't isa. Kaya lang sobrang abala ni Chen Lei sa panahong ito, at mahigit kalahating taon na siyang wala sa Xuan Leipik. Kaya naman, magkakilala sina Emperor Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan at iba, ngunit walang nakakaalam kung gaano kalakas si Chen Lei. Ngumiti si Chen Lei, at gustong malaman kung paano umunlad si Di Jiuyang at ang iba pa sa paglipas ng mga taon, direktang sinabi niya, walang problema, subukan natin. Pagkatapos magsalita, tumayo si Chen Lei sa arena sa martial arts arena, at si Emperor Jiuyang ay tumalon papunta sa arena. Mag-ingat ka, alam ni Di Jiuyang ang lakas ni Chen Lei, ngunit pinaalalahanan pa rin niya ito. Pagkatapos, ang emperador ng Jiuyang ay nagbuga ng malakas at mainit na hininga. Mabilis na tumaas ang temperatura ng buong singsing, at ang kanyang buong katawan ay nagradiated ng matinding liwanag na parang maliit na araw na naglalabas ng liwanag at init. Nine Son Divine Feast. Galit na sigaw ni Di Jiuyang, pagkatapos ay binalot ang kanyang kamao sa puting apoy na maaaring matuno ang ginto at bakal, at marahas na tinamaan si Chen Lei. Ang nagliliyab na kamao ay nagpapaliwanag sa kalangitan at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Tila masusunog na ang kawalan, at ngayon lang nangyari. Ramdam ni Chen Lei ang hegemonya ng Divine Fist ng Jiuyang Emperor, at bahagyang nagulat siya. Pagkaraan ng isang taon, si Emperor Jiuyang ay nakagawa ng napakalaking pag-unlad. Sa mga tuntunin ng tunay na lakas, hindi siya mas mahina kaysa kay Ho Qilin. Gumamit si Chen Lei ng kidlat, at may isang alon ng electric light sa kanyang palad, kumakaluskos, at may nakakatakot na agos ng kuryente sa paligid. Ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan, at hindi siya umiwas, at nakilala niya ang Jiuyang Emperor, mabangis na lumaban at sumabog ng sama-sama. Hindi ginamit ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ginamit niya ang 80% ng kanyang lakas, at ang pakikipaglaban kay Emperor Jiuyang ay natali. Labis nitong ikinagulat si Chen Lei. Dapat mong malaman na siya na ngayon ang katawan ng likas na espiritong kulog banal na katawan. Ang kanyang katawan ay muling hinubog ng Thunder Liquid sa Thunder Pool, at ang kanyang pisikal na lakas ay maihahambing sa isang likas na Diyos. Gayunpaman, sa harap ng 80% ng kanyang lakas, hindi nawala ng hangin si Di Jiuyang. Makikita na noong nakaraang taon, nagkaroon din ng pambihirang pakikipagsapalaran si Di Jiuyang sa Xuanyang Peak. Daan-daang stroke ang dumaan sa isang kisap mata. Si Di Jiuyang ay pawis na pawis, at ang kanyang sigla ay naubos. Pagkatapos ay huminto siya at tumingin kay Chen Lei. Nalaman niya na si Chen Lei ay relaxed at komportable, halatang malayo pa rin sa bottom line. Napabuntong hininga si Di Jiuyang, tumingin kay Chen Lei, at bamulong, baliw ka, paano ka nagsasanay ng cultivation? Para kay Chen Lei, sigurado si Emperor Jiuyang. Tumawa si Chen Lei at nagsabi, Emperor Jiuyang, hindi ko inaasahan na mabilis kang uunlad. Kung hindi dahil sa pagkakataon ko na maging adventurous ng konti, baka itaob ko talaga ang bangka sa gutter na hawak mo. Panipi. Si Emperor Jiuyang ay pinagtibay ni Chen Lei, at pagkatapos ay ipinagmamalaki niya ito. Sinabing, ibig sabihin, ako ay nasa Xuanyang Peak, ngunit nakuha ko ang 9 Sons Cultivation Art ng 9th level na personal na lumampas sa Peak Master.
Sa kasamaang palad, ang siyam na yang Shenzhou na ito ay mayroon lamang sa unang kalahati at wala sa ikalawang kalahati. Gayunpaman, anong uri ng karakter ang aking Jiuyang Emperor? Kung gusto mo ng paglilinang, maaari mong isagawa ang pinakamakapangyarihang pamamaraan sa pamamagitan ng paglilinang. Kung tungkol sa nawawalang second half, sigurado akong mahahanap ko ito. Panipik. Hindi inaasahan ni Chen Lei na talagang nag-practice si Jiuyang Emperor Shu ng Jiuyang Shenzhou exercises. Kilala ang Jiuyang Shenzhou bilang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng mahika. Ito ay napakalakas, at talagang isang napakabihirang hanay ng mga pagsasanay. Kaya lang, si Chen Lei mismo ay hindi alam ang ikalawang kalahati ng Nine Sons Magic Technique. Kung hindi siya utol sa pagtulong sa Nine Sons Emperor na kumpletuhin ang set ng mga pagsasanay na ito. Gayunpaman, malamang na alam niya kung nasaan ang ikalawang kalahati ng Nine Sons Magic Technique. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Chen Lei, "Oo, naniniwala akong matutuklasan mo ang ikalawang kalahati ng Nine Sons Magic Technique sa madaling panahon." Panipik. Ngayon, napakahina pa rin ang kanilang lakas. Imposibleng maabot ang lugar kung saan matatagpuan ang ilalim ng Nine Sun God Art, ngunit hanggat bumuti ang kanilang paglilinang, dadalhin ni Chen Lei si Jiuyang Emperor para hanapin ang ikalawang bahagi ng Nine Sun God Ju Ministry. At ngayon, ang unang kalahati ng Nine Sons Divine Art ay sapat na para sa Nine Sons Emperor's cultivation upang pinuhin sa Wuwang Realm ng Transformation Realm. Kabanata 179. Sinabi ni Hu Qilin, "Mahal na senior brother, sa tingin ko si Chen Lei ay may higit pa sa dalawang kayamanang ito. Hanggat papasok ka sa Kishan Secret Realm, mangyaring tulungan ako kay senior brother at ibalik ang Dragon Carriage." Ang katawan naman ni Chen Lei ay wala akong kinuhang iba. Panipik. Sinabi rin ni Ma Jiao, "Oo, maraming junior brothers, Chen Lei, dapat may iba pang kayamanan sa kanya. Kailangan ko lang bumalik sa Bronze Cauldron ko." Okay, tapos na yon. Pagdating natin sa Enlightened Secret Realm, maghahanap tayo ng pagkakataon para pigilan si Chen Lei. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Gu Jinhan, at sinabi. Ang iba pang mga disipulo ng Juntian Holy Land ay tumanggaw bilang pagsang-ayon. Masyadong mayabang si Chen Lei at hindi niya inilagay ang kanilang mga disipulo sa Juntian Holy Land sa kanyang mga mata. Ang gayong tao ay dapat magturo sa kanya ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Siyempre, pinag-usapan ni Hu Qilin at ng ilang tao kung paano haharapin si Chen Lei, iniiwasan sina Chu Bikhan at Ko Hangluan. Dahil alam ni Hu Qilin at Ma Jiao at iba pa na hindi kasama nila Chu Bikhan at Ko Hangluan. Ang katayuan ni Chu Bikhan at Ko Hangluan sa Juntian Holy Land ay hindi nila kayang igalang. Kaya, sa bawat pagkilos nila, sinadyang iniiwasan ni Hu Qilin at ng iba pa sina Chu Bikhan at Ko Hangluan. Si Chen Lei at Fang Kanxiong ay lumipad pabalik sa Zuan Lei Peak sakay ng Flood Dragon Chariot. Sa daan, labis na nasisiyahan si Chen Lei sa karwahe ng Flood Dragon. Ang Dragon Chariot na ito ay pinatatakbo ng 5 adultong Dragon Souls. Ang Dragon Chariot ay kailangan lamang magpakain ng maliit na halaga ng mga elemental na sibat mula sa kaluluwa ng dragon, at maaari itong magpatuloy na lumipad ng 10-10 milyong milya. Bukod dito, ang bilis ng Jiaolong Chariot ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa Celadon Flying Cloud Boat, mabilis at matatag. Kasabay nito, ang Dragon Chariot na ito ay may napakalakas na kapangyarihang labanan. Ang dragon ay gawa sa 5 itim na dragon na kristal na bakal sa utak, at ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa kapangyarihan ng siyam na layer na 5-dimensional na kaharian. Hanggat ito ay nilalaro ng tama, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng 5 round. Pinangalanan si Xinghuan na siyam na layer na malakas bilang bodyguard. Hindi lang alam ni Hu Qilin ang function na ito, o alam niya ito, ngunit ang antas ng kanyang sakripisyo ay masyadong mababa para durugan ang 5 dragon na baha para gamitin ang kanilang malakas na kakayahan sa pag-atake. Pero iba si Chen Lei. Pino niya ang kalisya na ito na may banal na kamalayan, at lahat ng ipinagbabawal na mga pattern ng pagbuo ng Chen sa buong karwahe ay lubos na naunawaan, at nagawa niyang ganap na ipakita ang lahat ng mahiwagang kapangyarihan ng karwahe na ito. Siyempre, imposible para kay Chen Lei na gamitin ang buong kapangyarihan ng kalisya na ito ngayon,
ngunit palagi niyang makokontrol ang isang bahagi nito, na sapat na para protektahan niya ang kanyang sarili. Umaasa sa kapangyarihan ng kalisya na ito, si Chen Lei ay maaaring umatras ng buong katawan kahit na hindi siya matalo ng isang Wuang-level Transformation Realm Master. Alam mo, si Chen Lei ay nag-cultivate lamang sa ikatlong palapag ng Ningyuan Realm. Ang pangkalahatang ikatlong palapag ng Ningyuan Realm cultivation ay martial artist. Sa harap ng Transformation Realm na si Wu Wang, kahit mga langgam ay hindi binibilang. Ang hininga ni Wu Wang ay maaaring gawing fly ash ang isang martial artist sa ikatlong palapag ng Ningyuan Realm, at si Chen Lei ay maaaring umatras sa buong katawan. Matapos bumalik sa Zhuan Leifeng sina Chen Lei, Nie Chenran, Fang Kangyu, Di Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan, Ye Chuchu at iba pa, dumiretso ang lahat sa martial arts field ng Zhuan Leifeng. Chen Lei, ang saya talaga ngayon. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganoong antas ang lakas mo. Halika, paano kung matuto tayo sa isa't isa? Nang dumating siya sa larangan ng martial arts, hindi napigilan ni Emperor Jiuyang na maging una, at nag-alok na makipag-usap kay Chen Lei. Nagkikita sila paminsan-minsan, at natututo din sila sa isa't isa. Kaya lang sobrang abala ni Chen Lei sa panahong ito, at mahigit kalahating taon na siyang wala sa Zhuan Leipik. Kaya naman, magkakilala sina Emperor Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan at iba pa, ngunit walang nakakaalam kung gaano kalakas si Chen Lei. Ngumiti si Chen Lei, at gustong malaman kung paano umunlad si Di Jiuyang at ang iba pa sa paglipas ng mga taon, direktang sinabi niya, walang problema, subukan natin. Pagkatapos magsalita, tumayo si Chen Lei sa arena sa martial arts arena, at si Emperor Jiuyang ay tumalon papunta sa arena. Mag-ingat ka, alam ni Di Jiuyang ang lakas ni Chen Lei, ngunit pinaalalahanan pa rin niya ito. Pagkatapos, ang emperador ng Jiuyang ay nagbuga ng malakas at mainit na hininga. Mabilis na tumaas ang temperatura ng buong singsing, at ang kanyang buong katawan ay nagradiated ng matinding liwanag na parang maliit na araw na naglalabas ng liwanag at init. Nine Song Divine Feast. Galit na sigaw ni Di Jiuyang, pagkatapos ay binalot ang kanyang kamao sa puting apoy na maaaring matuno ang ginto at bakal, at marahas na tinamaan si Chen Lei, ang nagliliyab na kamao ay nagpapaliwanag sa kalangitan at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Tila masusunog na ang kawalan, at ngayon lang nangyari. Ramdam ni Chen Lei ang hegemonya ng Divine Feast ng Jiuyang Emperor, at bahagyang nagulat siya. Pagkaraan ng isang taon, si Emperor Jiuyang ay nakagawa ng napakalaking pag-unlad. Sa mga tuntunin ng tunay na lakas, hindi siya mas mahina kaysa kay Ho Qilin. Gumamit si Chen Lei ng kidlat, at may isang alon ng electric light sa kanyang palad, kumakaluskos, at may nakakatakot na agos ng kuryente sa paligid. Ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan, at hindi siya umiwas, at nakilala niya ang Jiuyang Emperor, mabangis na lumaban at sumabog ng sama-sama. Hindi ginamit ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ginamit niya ang 80% ng kanyang lakas, at ang pakikipaglaban kay Emperor Jiuyang ay natali. Labis nitong ikinagulat si Chen Lei. Dapat mong malaman na siya na ngayon ang katawan ng likas na espiritong kulog banal na katawan. Ang kanyang katawan ay muling hinubog ng Thunder Liquid sa Thunder Pool, at ang kanyang pisikal na lakas ay maihahambing sa isang likas na Diyos. Gayunpaman, sa harap ng 80% ng kanyang lakas, hindi nawalan ng hangin si Di Jiuyang. Makikita na noong nakaraang taon, nagkaroon din ng pambihirang pakikipagsapalaran si Di Jiuyang sa Xuanyang Peak. Daan-daang stroke ang dumaan sa isang kisap mata. Si Di Jiuyang ay pawis na pawis, at ang kanyang sigla ay naubos. Pagkatapos ay huminto siya at tumingin kay Chen Lei. Nalaman niya na si Chen Lei ay relaxed at komportable, halatang malayo pa rin sa bottom line. Napabuntong hininga si Di Jiuyang, tumingin kay Chen Lei, at bamulong, baliw ka, paano ka nagsasanay ng cultivation? Para kay Chen Lei, sigurado si Emperor Jiuyang. Tumawa si Chen Lei at nagsabi, Emperor Jiuyang, hindi ko inaasahan na mabilis kang uunlad. Kung hindi dahil sa pagkakataon ko na maging adventurous ng konti, baka itaob ko talaga ang bangka sa gutter na hawak mo. Panipi. Si Emperor Jiuyang ay pinagtibay ni Chen Lei, at pagkatapos ay ipinagmamalaki niya ito,
sinabing, ibig sabihin, ako ay nasa Xuanyang Peak, ngunit nakuha ko ang 9 Sons Cultivation Art ng 9th level na personal na lumampas sa Peak Master. Sa kasamaang palad, ang siyam na yang Shenju na ito ay mayroon lamang sa unang kalahati at wala sa ikalawang kalahati. Gayunpaman, anong uri ng karakter ang aking Jiuyang Emperor? Kung gusto mo ng paglilinang, maaari mong isagawa ang pinakamakapangyarihang pamamaraan sa pamamagitan ng paglilinang. Kung tungkol sa nawawalang second half, sigurado akong mahahanap ko ito. Panipi. Hindi inaasahan ni Chen Lei na talagang nag-practice si Jiuyang Emperor Shu ng Jiuyang Shenzhou exercises. Kilala ang Jiuyang Shenzhou bilang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng mahika. Ito ay napakalakas, at talagang isang napakabihirang hanay ng mga pagsasanay. Kaya lang, si Chen Lei mismo ay hindi alam ang ikalawang kalahati ng Nine Sons Magic Technique. Kung hindi siya tutol sa pagtulong sa Nine Sons Emperor na kumpletuhin ang set ng mga pagsasanay na ito. Gayunpaman, malamang na alam niya kung nasaan ang ikalawang kalahati ng Nine Sons Magic Technique. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Chen Lei, oo, naniniwala akong matutuklasan mo ang ikalawang kalahati ng Nine Sons Magic Technique sa madaling panahon. Panipi. Ngayon, napakahina pa rin ang kanilang lakas, imposibleng maabot ang lugar kung saan matatagpuan ang ilalim ng Nine Sun God Art, ngunit hanggat bumuti ang kanilang paglilinang, dadalhin ni Chen Lei si Jiuyang Emperor para hanapin ang ikalawang bahagi ng Nine Sun God Ju Ministry. At ngayon, ang unang kalahati ng Nine Sons Divine Art ay sapat na para sa Nine Sons Emperor's Cultivation upang pinuhin sa Wuwang Realm ng Transformation Realm. Kabanata 180. Sumunod, umakyat si Fang Kangyo sa arena upang makipagkompetensya kay Chen Lei. Si Fang Kangyo ay parang isang hugis tao na asul na dragon, at ang kanyang putok ay parehong malakas at perpekto. Pagkatapos niyang sambahin ang Sect Master ng Xuantian Sect, ang Sect Master na si Chu Daoming ng Xuantian Sect, ayon sa pangangatawan ni Fang Kangyo, ay naghanda ng isang set ng mga ehersisyo para sa kanya, na isa ring pangsyam na antas ng ehersisyo na tinatawag na Kanglong Bayan. Ang hanay ng mga pagsasanay na ito ay ganap na nababagay sa mga katangian ni Fang Kangyo, at may pinakamalakas na epekto sa mga kamay ni Fang Kangyo. Gayunpaman, itong Kanglong Transformation ay mayroon ding kalahati, at kulang sa lower half. Ito rin ay isang bagay na hindi maiiwasan. Ang buong Xuantian School ay malamang na mayroon lamang isang kumpletong 9-order cultivation method, at karamihan sa iba ay ika-5 o ika-6 na antas ng cultivation methods. Ang 9th order practice method ay isa ng pinakamataas na order na practice method sa buong Xuanyuan continent. Sa background at lakas ni Shen Tianzong, imposibleng mangolekta ng napakaraming 9th order exercises. Ang hindi kumpletong 9th order exercise na ito ay kinolekta ni Shen Tianzong sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng maingat na koleksyon ng mga master at elder ng mga nakaraang henerasyon, naiipon lamang ito, at hindi madaling alisin ito ng normal, at ang mga tunay na henyo na disipulo lamang tulad ni Fang Kangyo at Di Jiuyang na handang magturo. Ang siyam na estilo ng Kanglong sa pagbabagong anyo ng Kanglong ay makapangyarihan at walang cap-ores na mga diskarte sa sibat. Mayroon lamang 5 estilo, ngunit ang 5 estilong ito, sa mga kamay ni Fang Kangyo, ay may isang uri ng aura ng may-ari, na nagpapakita ng mga sibat sa lahat ng direksyon at nakapatay. Si Chen Lei ay lumaban din ng todo, nakipaglaban ng 100 galaw kay Fang Kangyo, at sa huli si Fang Kangyo Yuan ay napagod at natalo. Sa totoo lang, sina Chen Lei at Fang Kangyo, Di Jiuyang, at iba pa hindi lang ginagawa ang kanilang pinakamalakas na ehersisyo. Ginamit lamang nila ang lightning palm upang tumugon sa kaaway, at si Fang Kangyo at ang iba pa ay pagod na pagod, talaga sa kanila. Medyo masyadong malaki ang gap, kahit mabilis na umunlad si Fang Kangyo at ang iba pa, mayroon pa ring hindi malulutas na gap kay Chen Lei. Nakipag-usap si Chen Lei kina Huang Kunshan, Li Qingyi, Feng Xiaotian, Ye Chuchu, at Nie Chenran, at nalaman niyang pambihira ang pag-unlad ng mga taong ito. Lalo na si Nie Chenran, na isang dalisay na katawan ng Taiyin, ang pangangatawan na ito, sa lahat ng mga pangangatawan, ay maaaring may rank sa nangungunang 3, ang Xuanyin Jade Naive Peak Refining Art of Cultivation, ang ugali ng buong tao ay lumalamig at nanlalamig, tulad ng isang engkanto sa sabuan,
ang mga tao ay nagsilang ng mga damdamin ng pagkamangha tulad ng mga bundok at pagkasindik, at hindi ng ahas na madama ang kaunting kahulugan ng kabastusan. Kabilang sa mga ito, ang dalawang set ng martial arts, ang Xuanin Finger at Jade Girl Sword, ay naintindihan ni Nie Shenran sa maliit na antas, lalo na ang Xuanin Finger, na dalubhasa sa pagsira ng armor ng katawan, at ang kapangyarihan nito ay walang limitasyon. Nakita ni Chen Lei ang pag-unlad ng mga kaibigang ito ng napakahusay, natural na napakasaya niya. Ang gayong lakas, sa Kishan Secret Realm, ay talagang may kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili, at hindi niya kailangang mag-alala ng sobra. Nagtipon-tipon ang mga tao sa Xuanlei Peak sa loob ng isang araw, at hindi sila naghiwa-hiwalay hanggang sa lumubog ang gabi at bumalik sa tuktok. At si Chen Lei ay hindi na natili sa Xuanlei Peak, ngunit dumiretso pabalik sa Zizo Cave ng kanyang Cultivation Cave Mansion. Sa Alchemy Room sa Zizo Cave, sinuri ni Chen Lei ang Spirit Grass at Elixir sa kanyang storage ring, pagkatapos ay binuksan ang furnace para pinuhin ang ilang elixir furnaces. Inihanda niya itong palayok ng elixir para kay Emperor Jiuyang, Fang Kangyo, Nie Shenran at iba pa. Pagkatapos ng lahat, may panganib sa Kishan Secret Realm. Ang ilang mga potion ay malapit, at may mas maraming pagkakataon na mabuhay. Kung tutuusin, ayaw niya ng kahit sino. May nangyari sa lihim na kaharian ng Kishan. Sa pagkakataong ito, sukdulan na ni Chen Lei ang kanyang alchemy level. Ang ginawa niya ay ilan sa mga pinakamahusay na treasure peel ng cloud level. Ang halaga ng peel na ito ay maaaring hindi kasing ganda ng free turn Zuyuan peel na ginawa ni Hu. Kinuha ni Qilin. Kung tutuusin, nasa level na siya, hindi pa rin niya ma-refine ang third rank peel, pero in terms of effect, ang pinakamagandang treasure peel na na-refine niya ay hindi mas masahol pa sa third rank Snow Yuan peel, na mas kapuri-puri. Nang matapos ni Chen Lei na linisin ang mga tabletang ito, isa-isa niyang inimpake ang mga ito sa mga bote, naghihintay lamang sa sandaling makita niya si Fang Kangyo at ang iba pa, ibibigay niya ang mga tabletang ito. Ang elixir na ito ay maaaring magpanumbalik ng sigla, magayos ng mga pinsala, at makapagpabago ng mga kalamnan. Ang gamot ay may iba't ibang gamit at napakaligtas. Pagkatapos pinuhin ang peel na ito, kinuha ni Chen Lei ang bronze cauldron na napanalunan niya mula kay Ma Jiao at pinagmasdan ito sa kanyang kamay. Ang bronze tripod na ito ay may bilog na tiyan, 3 paa, at 2 tainga. Ang dingding ay kasing manipis ng papel, ngunit napakatibay. Sa labas ng dingwall, may mga bulaklak, isda at insekto, bundok, ilog, araw, buwan at mga bituin, at mga ninuno na nag-aalay ng mga sakripisyo, na nagpapakita ng primitive na kapaligiran, simple at misteryoso. Anong klaseng tripod ito? Binaliktad ni Chen Lei ang maliit na tripod na ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang maliit na tripod. Naramdaman na lang niya na misteryoso at pambihira ang maliit na tripod. Ginamit ni Chen Lei ang kanyang espiritual na kaalaman upang siyasatin ang maliit na tripod na ito. Ang texture ng maliit na tripod ay hindi niya alam. Dapat mong malaman na noong siya ay Emperor Wu, nakakita siya ng higit sa 10-10 milyong mga materyales. Talaga, walang materyal na hindi niya alam, ngunit hindi niya alam ang materyal na kung saan ginawa ang maliit na tripod na ito. Ang loob ng maliit na tripod ay nakaukit na may siksik na teksto. Ang mga tekstong ito ay napakaluma na rin. Sa karanasan ni Chen Lei, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga tekstong ito, at hindi ko matukoy ang panahon ng mga tekstong ito, mula sa. Kaya lang nang pagmasdan niya ang mga salitang ito sa kanyang espiritual na kahulugan, nadama niya na ang mga salitang ito ay nagdala ng matinding panggigipit. Bawat salita, tulad ng isang bituin, ay dahan-daang umiikot, nagpapakilos kina Zhou Tian at Wan Jia. Naramdaman lamang ni Chen Lei na ang kanyang banal na kamalayan ay mawawasak sa pamamagitan ng mga salitang ito, at mabilis na winasak ang kanyang banal na kamalayan at umatras mula kay Xiaoding. Nang muli niyang pinagmamasdan ang maliit na tripod na ito, ang maliit na tripod na ito ay naging primitive at misteryoso muli, puno ng isang uri ng walang kamatayang hininga. Hindi alam ni Chen Lei kung paano niya iisipin ang mga salitang Xiandao breath, ngunit bukod sa mga salitang ito, wala siyang alam na iba pang adjectives. Ito ba ang walang kamatayang tripod? Biglang kumirot ang puso ni Chen Lei, nag-iisip ng posibilidad.
Noong sinaunang panahon, may mga immortal sa mundo, ngunit ang mga immortal ay mahirap hanapin, lumilitaw ang paglinang ng mga immortal, ang mundo ay nagbago, ang walang kamatayang paglilinang ay mahirap ding makita, ang martial daw ay maunlad, maunlad. Sa isip ni Chen Lei, isang pangungusap ang biglang lumitaw, na isang pangungusap na nakita niya sa isang sinaunang aklat sa kanyang nakaraang buhay. Ang sinaunang aklat ay nakaligtas sa milyon-milyong taon, at ilang salita na lamang ang natitira. Nang maghanap si Chen Lei ng ilang kaalaman tungkol sa mga kasangkapan sa pagpino, minsan niya itong binasa, at pagkatapos ay hindi niya alam kung saan ito nawala, ngunit ang pangungusap na ito ay malinaw na ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Ito ba ay talagang may kaugnayan sa immortalidad? Tiningnan ni Chen Lei ang maliit na tripod na ito at nalilito. Sa huli, pinahahalagahan at iniligpit niya ang maliit na tripod na ito. Ang mga pinagmula ng maliliit na tripod na ito ay mahiwaga at hindi pangkaraniwang, at tila hindi hihigit sa 4 ranggo ng kayamanan, ngunit sa katunayan, ang maliit na tripod na ito ay hindi masusukat ng kasalukuyang ranggo ng kayamanan. Gusto kong sumama, hindi alam ni Majao kung gaano kahalaga ang maliit na tripod na ito, kung hindi, imposibleng gamitin ang maliit na tripod na ito bilang taya, at si Chen Lei ay magiging mas mura. Hindi bale. Kapag nahulog na sa kamay ko itong maliit na tripod, hinding-hindi na ito maiiwan. Malungkot na nagpasya si Chen Lei na kahit sino pa siya, hindi niya gustong kunin sa kanya ang maliit na tripod na ito. Hello guys, I am Jessica, the 2in artist. I just wanted to say thank you for watching all my videos. And if you like my videos, please like, share, and subscribe.